Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 2041. Ano? Narating ni Gerald ang Japan. Sagot ni Will na nakakunot ang noo. Sa totoo lang, nakita ko siyang dumarating sa pantalan kasama ang dalawa pang tao. Kasalukuyan silang nasa isang hotel sa isa sa mga baybaying lungsod ng Japan. Iniulat ang tao sa kabilang dulo ng linya. Panipi tuldok. Kakaiba. Bakit bigla siyang nagpasyang magtungo roon? Ungol ni Will habang iniisip ang sitwasyon. Kung maaring dumating siya sa Weston upang maghanap ng higit pang mga tumutulong. Tuldok tandang pananong Panipi. Sagot ng tumatawag. Ito ay isang posibilidad kahit na ang hula ay maaari ding maging mali. Ano man, bantayan siya at huwag hayaang malaman niya na binubuntot siya. Nais kong malaman ang bawat galaw na ginagawa niya kaya huwag mo mangangahas na mawala siya sa kanya o magkakaroon ng mga kahihinatnen. Ganting sagot ni Will bago tumambay. Habang nagpatuloy siya sa pagkakaupo sa sala, hindi mapigilan ni Will na ipagpatuloy ang pagtataka kung bakit tumungo si Gerald sa Japan. Pagkatapos ng lahat, ayon sa impormasyong nakuha niya sa pamamagitan ng masusing pagsisiyasat, lahat ng pangunahing koneksyon ni Gerald ay nasa Weston. Tulad ng para sa anumang mga kasangkot na mayroon si Gerald ng mga kapangyarihan sa labas ng Weston, ang tanging naiisip ni Will ay ang paghahari ni Gerald ng kaguluhan sa Yonem. Bukod sa pagwasak sa tatlong pangunahing pamilya doon, mayroon ba talagang iba pang mga kasangkot si Gerald na may kapangyarihan sa labas ng Weston? Sa huli, hindi mawari ni Will kung bakit nagpunta roon si Gerald. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Will na ang patuloy na pagsubaybay kay Gerald ay ang kanyang pinakamahusay na pagbaril sa pagkakaroon ng isang mas mahusay na pag-unawa sa mga aksyon ng kabataan. Kung ang lahat ay lumalangoy, marahil ay sa wakas ay mapapatay niya si Gerald. Sa sandaling iyon, maraming mga katok ang maririnig mula sa kanyang pintuan na hinihimok si Will na bumangon at buksan ito. Tuldok. At sa sorpresa ni Will, si Daryl ito. Ay nalalayan ang sarili gamit ang isang stick, ngumiti si Daryl kay Will bago magtanong, heto ka, Will. Narinig mo na ba ang tungkol sa kung ano ang nangyari sa Guam Island? Meron akong. Sinama ni Gerald ang mga tao at tumakbo, di ba? Sagot ni Will. Sa totoo lang. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay lumayo ng higit sa inaasahan ko. Upang isipin na ang dalawang pangkat na mga taong ipinadala mo ay nabigo na kahit nagawan siya ng gulat. Tuldok. Ano man, mayroon ka bang ideya kung saan siya napunta? Tanong ni Daryl habang hinihimas ang balbas. Nang marinig iyon, ang mga binti ni Will ay nanginginig ng bahagya nang sinabi niya, ako. Natatakot akong hindi ako. Tuldok, Panipi. Nararapat na kinabahan si Will dahil alam lamang ni Daryl ang paunang 4 na tao na ipinadala niya sa isla. Kung sa bagay, iyon ang mga ipinadala niya sa ilalim ng utos ni Daryl na subukan ang lakas ni Gerald. Kung tama, hindi dapat alam ni Daryl ang tungkol sa dalawang sinalayge na lihim niyang ipinadala upang patayin si Gerald. Sa kabila nito, matapos marinig ang pahayag ni Daryl, alam ni Will nang walang duda na alam ng matandang lalaki ang tungkol sa kanyang mga kilos. Sa pag-iisip sa likod, talagang dumating si Daryl upang marahas na magtanong o babalaan siya sa gabing iyon. Nakikita kung gaano kabado si Will, simpleng ngumiti si Daryl habang tinatapik ang balikat ni Will habang sinasabing hindi na kailangang maging malubha ng madali. Tuldok, Panipi. Habang siya ay nakatulala pa rin, kalaunan ay kumalas si Will bago sumagot, ako, ginawa ko lang iyon upang masubukan ang lakas ni Gerald. Upang maging lantad, wala akong ideya na si Gerald ay ganoon kalakas. Tuldok. Ni ang alinman sa aking mga sinalaygen ay hindi rin nagawa upang mag-post ng hamon sa kanya. Sa katunayan, ang isa sa kanila ay napunta sa pagkakaroon ng isang putol na braso. Dahil dito, ang pagsasaka niya ay tiyak na naiimpluwensyahan ng negatibo mula ngayon, kanakaway ang kanyang kamay upang ipahiwatig na wala siyang pakialam, sasabihin ba noon, nakikita ko. Tuldok. Alinmang paraan, muli, mayroon kang ideya kung nasaan siya ngayon. Hindi. Mula nang umalis siya sa Guam Island, nawala lahat ng balita tungkol sa kanya, sagot ni Will habang umiling. Si Will, para sa isa, ay pinananatiling kumpidensyal ang kanyang network ng impormasyon na natitiyak niyang hindi kailanman nalaman ni Daryl ang tungkol dito sa buong mga taon. Sa pag-iisip na iyon, walang paraan sa impyerno na sasabihin niya kay Daryl tungkol dito ngayon. Nakita ko. Kaya kung iyon ang kaso, ito ay kapas-palad, ngunit hulaan ko hindi namin masasabi kung kailan siya babalik, ungol ni Daryl sa isang malamig at mahigpit na boses. Kabanata 2042. Matapos ang isang bahagyang pag-post, sasama ba si Will sa kanyang sarili upang sabihin, gusto mo ba, nais mo talaga siyang makilala ng ganoon, Ginoo?
Upang patayin siya, oo. Sinabi ko sa iyo ng paulit-ulit na ikaw lamang ang tagapagmana ng pamilyang Crawford, hindi ba? Kung tatanggi ka pa ring maniwala dyan kaya ka nalang umalis. Pakli ni Daryl habang nakakunot ang noo sa mukha. Humihingi ng paumanhin para sa pag-aalangan mo. Naniniwala ako sa iyo. Talagang ginagawa ko. Sagot ni Will, nanginginig sa takot. Kung gagawin mo, bakit mo lihim na binalak ang pagpatay sa gabing iyon? Sagot ni Daryl sa isang namamaos na boses habang inilalabas ang kanyang sigarilyo bago malakas na tinapik ang kanyang stick sa kahoy. Panipi tuldok. Iyon ungol ni Will pansamantalang pagkawala sa sasabihin. Si Will, para sa isa, palaging iniisip na ang kanyang mga plano ay walang kamalian. Hindi niya akalain na sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap na itago ito kay Daryl, nagawa pa ring malaman ng matandang iyon. Tuldok tandang padamdam. Sasabihin ko ito ngayon na halos sinira mo ang lahat ng aking mga plano. Sinimangutan si Daryl ng may singhot. Alam kong mali ang ginawa ko ngayon, Ginoo. Sagot ni Will habang ibinaba ang ulo. Sa huli, si Will ay isang ampun lamang at ang kanyang pangwakas na takot ay biglang sumuko sa kanya si Daryl. Tiyak na ipinaliwanag nito kung bakit sa pangkalahatan ay hindi siya naglakas loob na suwayan ang mga utos ni Daryl. Gayunpaman kung talagang nagpa siya si Daryl na ibagsak ang kanyang proteksyon at pangalagaan si Will, hindi lamang mawawala sa kanya ang mataas na posisyon sa Yearning Island, ngunit may mataas na posibilidad na siya ay maitaboy din. Alam na natakot si Will ng diretso, sinabi ni Daryl sa isang marupok na tono, mas mabuti na ito ang huling pagkakataon. Kung nalaman kong sinusuway mo ulit ako, maaari ka lang mag-impake at iwanan ang Yearning Island para sa kabutihan. Kasunod nito, iniwan ni Will ang silid ng walang ibang salita, naiwan si Will sa lugar ng medyo matagal. Maya-maya isang malamig na simoy ang sumabog sa silid na iglap palabas dito. Pagangat ng isang mabigat na buntong hininga pagkatapos ay babulhin sa isang upuan. Tuldok. Bagaman ang mga salita ni Daryl ay batas, ang resolusyon ni Will na patayin si Gerald ay mas malaki pa kaysa sa kanyang takot na talikdan. Ang totoo, hindi niya basta mapaniwala ang sarili na nais ni Daryl na patayin si Gerald. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Will na hanggang sa personal niyang mapatay si Gerald, ang kanyang posisyon bilang tagapagmana ng pamilya Crawford ay mananatiling hindi sigurado. Nasyang ang kanyang mga ngipin habang siya grab ng isang baso ng tubig pagkatapos ay umungol, Gerald. Papatayin kita kung ito ang huli kong ginagawa. Pagkalipas ng segundo, nabasag ang baso mula sa kanyang napakalawak na paghawak na nagpapadala ng mga shard ng salamin na nahuhulog sa buong lugar. Tuldok. Bumalik kay Gerald, ang kanyang katawan ay bumalik sa rurok na kondisyon matapos ang isang gabing pahinga sa Japan. Pagkatapos ng agahan, silang tatlo ay naupo sa kanilang silid upang simulang talakayin ang mga bagay kahit na nagtanong sa paligid kagabi, wala akong nakuhang balita tungkol sa tribo ng Sidom. Gayunpaman, ito ay isang makatarungang palagay na ang pamilyang ito ay nanatiling napakahusay na nakatago sa totoong Japan sa mundo. Kung sa bagay, natuklasan pa nila ang iba, sabi ni Master Ghost. Siguro nga, mayroong pag-asa na hanapin ang mga ito sa isang araw o dalawa. Hulaan kung makakahanap lamang kami ng tribo pagkatapos ng ilang oras. Hindi rin tayo maaaring maging masyadong nagmamadali o baka mapunta sila sa pag-scare sa kanila ng tunay na natagpuan natin sila, sagot ni Gerald na hindi nakita ang kanilang kasalukuyang sitwasyon na labis na nakakadismaya na may tango. Panipi tuldok. Ano ang pinagsasabi mo? Ungol ni Aiden na ganap na nalugi, mahalaga, ang tribo ng Sidom ay isang tribo na mayroon ng libo-libong taon. Hinahanap namin sila dahil ayon sa Alingaungaw, alam nila ang isang paraan ng paghanap at pagpasok sa Yearning Island. Sa pag-iisip na iyon, kung ang mga Alingaungaw ay totoo at pinamamahalaan natin ang mga ito, maaari na tayong magkaroon ng isang simula sa itaas ng Daryl, paliwanag ni Gerald, alam na hindi na dapat pagtuunan ng pansin si Aiden sa pagprotekta kay Lindsay. Kabanata 2043. Matapos marinig ang sasabihin ni Gerald, pansamantalang nininigas ang ekspresyon ni Aiden bago siya sumagot, ngunit hindi namin alam kung saang lugar sila ng Japan. Hindi ba talaga tayo ay nasa isang ligaw na habol lamang? Panipi tuldok. Sa kasamaang palad tayo, sagot ni Gerald na nakabuntong hininga. Anuman, wala talagang pagmamadali. Sigurado akong mahahanap natin ang tribo ng Sidom maaga o huli, sabi ni Master Ghost. Sa totoo lang, pinag-uusapan kung ano ang meron sa kompetisyon ng espesyal na puwersa mo. Simulan natin ang pagsisiyasat mula doon. Mabuti pa kaysa manatiling nakakulong sa silid na ito, tanong ni Gerald habang nakatingin kay Aiden. Kaya, ayon sa pinuno ng aking puwersa, ito ay isang ordinaryong kompetisyon lamang na pumipili ng pinakamakapangyarihang mga tao mula sa mga espesyal na puwersa ng bawat bansa na sa kalaunan ay makipagkompetensya sa Japan.
Habang hindi ito isang pamantayan sa kompetisyon, totoo lang walang gaanong karangalan na makukuha sa pamamagitan ng paglahok. Gayunpaman, ito ay isang kompetisyon sa internasyonal kaya kailangan pa ring bigyan ng diin, paliwanag ni Aiden. Nakikita ko. Bueno, hindi makakasama na tingnan ito, tama. Sagot ni Gerald. Maaari rin natin dahil hindi natin talaga alam kung saan magsisimulang maghanap pa rin. Gayunpaman, dahil gaganapin ito sa Japan, sigurado akong ang karamihan sa mga kalahok ay magiging maimpluwensya at makapangyarihan. Tuldok-tuldok. Sa pag-iisip na iyon, maaari kaming makakuha ng higit pang mga pahiwatig tungkol sa tribo ng Sidom mula sa kanila, dagdag ng Master Ghost. Kung gayon ay naayos na, palagay ko. Makikipag-ugnay ako sa tagapag-ayos. Sinabi ni Aiden habang panangisda ang kanyang telepono upang tumawag. Kahit na ang tawag mismo ay maikli, matagumpay na nakuha ni Aiden ang tagapag-ayos upang magpadala ng kotse sa kanilang hotel upang kunin sila. Tila hindi inalala ng tagapag-ayos sina Gerald at Master Ghost na sumama rin. Alinmang paraan, halos kalahating oras na ang lumipas nang may ilang mga kalalakihan mula sa militar ng Hapon na lumapit upang kunin sila. Pagkatapos mag-check out, tumuloy ang trio sa venue ng kompetisyon. Ang kompetisyon mismo ay hindi gaganapin sa punong tanggapan ng militar ng Hapon, ngunit sa halip sa isang lugar ng pagsasanay. Anuman pagdating, nakita ng trio na maraming mga bahay ang itinayo na may mga composite board, isang malinaw na palatandaan na sila ay pansamantalang mga istruktura para manirahan ang mga espesyal na puwersa. Maliban dito, kapansin-pansin din na maraming tao ang naroon na. Bilang ito ay naging kahit na ang kompetisyon ay kalahating buwan pa rin ang layo, marami sa mga kalahok ay dumating ng maaga upang magsanay at masanay sa kapaligiran sa pag-asang mag-aambag upang makuha ang panalo. Pagkatapos ng lahat, sino ang hindi gugustuhin na ipagmalaki ang kanilang mga bansa? Anuman ang namamahala sa kalaunan ay tumigil bago ang isa sa mga bahay. Pagkalabas ng kotse, pagkatapos ay itinuro niya ang bahay habang inaabot ang isang susi kay Aiden bago sabihin, iyon ang lugar. Dahil ikaw ang mga espesyal na puwersa mula sa Weston, mananatili ka rito ngayon. Nang matanggap ang susi, hindi mapigilan ni Aiden na mapadilat. Kung sabagay, kung hindi dahil sa katotohanan na nasabihan siya na ito ang lugar ng pagsasanay ng mga sundalong Hapon, tiyak na ipalagay niya na ang buong lugar ay isang construction lamang. Sa kung gaano kakubli ang hitsura ng mga bahay, parang pakiramdam na babagsak nila ang pangalawang malakas na hangin na humihip. Sa pag-iisip na iyon, sa sandaling umalis ang tagapamahala sa pinangyarihan, lumingon si Aiden kay Gerald bago humingi ng paumanhin. Tuldok-tuldok. Kung alam ko ang mga kalagayan sa pamumuhay ay magiging mahirap dito, dapat na lamang tayong manatili sa hotel. Aba, dahil nandito pa rin tayo, madali lang tayo. Bukod dito, hindi tayo papatayin ng naninirahan sa loob ng kalahating buwan, sagot ni Gerald habang kinuha ang susi mula kay Aiden at binuksan ang pinto, bagaman ang bahay ay inilaan lamang na manirahan pansamantala, hindi ito maliit. Sa kabuuan, mayroong isang sala, 3 silid tulugan, isang banyo, at isang silid kainan, alinmang paraan. Kapag natapos na nila ang pag-unpack, tumingin si Gerald sa bintana upang makita kung ano ang sitwasyon sa labas. Tuldok-tuldok. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Aiden sa silid ni Gerald bago sabihin, halos tanghali na, Gerald. Nagugutom ka ba? Humihingi na ako ng kaunting pagkain, ako mismo. Sige, sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti. Sa sandaling umalis si Aiden, pinangisda ni Gerald ang mapa ng dagat mula sa kanyang bulsa. Tulad ng inaasahan, nawala ang Yearning Island mula sa mapa. Bukod doon, ang isla kung saan gaganapin ng Sidom tribe ang kanilang ritual ng pagsasakripisyo ay hindi rin makikita. Kabanata 2044. Dahil ang mapa mismo ay mukhang scrap paper, kung hindi nasaksihan ni Gerald ang mga nawawala na isla bago ito, hindi siya naniniwala na ang mapa ay talagang mas komplikado kaysa sa hitsura nito. Sa sandaling iyon, lumakad si Master Ghost at tinanong, may bago ba sa mapa? Wala. Hindi ko nga alam kung kailan muling lalabas ang Yearning Island. Tila na ang mapa ng dagat ay tunay na may maraming mga hindi nalutas na misteryo. Tuldok-tuldok. Kung alam ko ang tungkol dito noon, hindi ko sana iniiwan ang mga sinaunang lugar ng pagkasira. Ang matandang iyon ay maaaring tumulong dito. Sagot ni Gerald habang umiling. Tama na, alam na niya ang tungkol sa lahat ng mga hiwagang ito noon, tiyak na mananatili siya sa mga sinaunang lugar ng pagkasira hanggang sa natuklasan niya ang lahat ng mga misteryo ng mapa ng dagat, gaano man katagal. Sa katunayan, sa palagay mo ba dapat tayong bumalik sa mga sinaunang lugar ng pagkasira? Tanong ni Master Ghost. Kalimutan lamang ang tungkol dito. Kaya paano kung mapamahalaan natin ang mga lihim ng CMAP? Ang magagawa lamang namin ay hanapin ng madali ang Yearning Island. Sa huli, kakailanganin pa nating maghanap para sa tribo ng Sidom upang makarating doon, sagot ni Gerald habang umiling.
Narinig kong gaano ang pagkadismaya ni Gerlad pagkatapos ay tinapik siya ng balikat ni Master Ghost bago sinabi, huwag kang masyadong mag-alala. Basta alam mo, mabilis kaming sumusulong. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang mayroon kaming mapa ng dagat ngayon, ngunit alam din natin ang tungkol sa isla kung saan nanatili ang Crawfords. Kapag nahanap na namin ang tribo ng Sidom, tiyak na maliligtas namin ang iyong mga magulang. Narinig iyon, huminga ng malalim si Gerald bago ngumiti habang sinabi niya. Tuldok-tuldok. Alam ko. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Aiden na may dalang pagkain na inihanda ng militar ng Hapon. Ganap na naiiba mula sa karaniwang mga pinggan sa Weston, ang tanghalian ay lilito na labis na tradisyonal na bibimbap at kailap, na inihatid kasama ng isang malaking mangkok ng sopas na miso, anuman, na palibutan ng trio ang hapagkainan upang mag-lunch. Gayunpaman sa kalagitnaan, biglang sinalubong sila ng tunog ng mabilis na katok, kasunod ang isang taong sumisigaw, nariyan ba si Aiden? Aiden Baker mula sa Weston. Kumigop sa kanyang sopas, sinabi ni Gerald, mukhang may naghahanap sa iyo. Sino ito? Tanong ni Aiden habang ibinaba ang kanyang mangkok at chopsticks bago magtungo sa pintuan. Nang buksan ito, sinalubong siya ng paningin ng ilang mga espesyal na puwersa ng Asya. Lahat sila ay nakasuot ng uniforme ng labanan. Matapos sukatin si Aiden, galit na ungol ng isa sa mga lalaki, ikaw ba si Aiden? Tumaan ako sa pamamagitan ng Adler Light Body at ako ay isang espesyal na miyembro ng puwersa mula sa militar ng Yonem. Sa narinig ko, napunta ka sa punong himpilan ng aking militar at lumikha ng isang higanteng gulo doon kasama ang iyong kaibigan, hindi nais na mag-abala sa kanya, simpleng sinabi ni Aiden, pinagkakamalan mo akong iba. Bago pa man maisara ni Aiden ang pinto, hinawakan iyon ni Adler, tinignan ng mabuti sina Gerald at Master Ghost. Sino ang dalawang iyon? Isa ba sa kanila si Gerald? Tanong ni Adler. With all due respeto, wala kami sa Yonem, mabuti sir. Kung mayroong anumang nais mong linawin pagkatapos ay hanapin ang Carter. Siya ang iyong kasalukuyang pinuno ng pag-arte, hindi. Itigil mo na ang pagsubok na pakialaman kami. Sagot ni Aiden habang nakasimangot. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang siya hinahamon ni Adler, ngunit hinahamon din niya si Weston. Sa puntong ito, ang raketa ay nakakuha ng pansin ng maraming iba pang mga espesyal na puwersa mula sa ibang bansa. Mula sa hitsura nito, tila nasisiyahan sila sa eksena na maraming nagtataguyod kay Aiden na hominin si Adler sa isang tunggalian. Kabanata 2045. Kaya alam mo pa ang pangalan ng kumikilos na lider ng aking militar. Mas sigurado ako ngayon kaysa dati na ikaw ang gumawa ng gulo. Kung hindi pa ako lumalabas sa isang misyon noon, tiyak na pipigilan kita mula sa pag-iwan ng lahat na walang kabuluhan. Ano man, ngayon na sa wakas ay nagkita na kami, bakit hindi mo simulang ipaliwanag ang tungkol sa misteryosong pagkawala ng aking pinuno? Ungol ni Adler habang nakatingin kay Aiden. Kung hindi dahil sa katotohanang maraming tao ang kasalukuyang nakatingin sa kanya, tiyak na matalo niya si Aiden sa ngayon. Ano? Nawala na ang pinuno ni Yonem. Mulalas ng ilan sa mga nanunood sa sandaling iyon. Kasunod nito, halos lahat ay lumingon upang tumingin kay Aiden. Ang paggawa ng isang misteryosong pagkawala ng isang pambansang pinuno ay hindi madaling gawa, ngunit kung ang isang miyembro ng mga espesyal na puwersa ni Yonem ay nagsabi nito, dapat totoo ito. Bukod kung panloloko lamang ito, hindi idedeclare ni Adler ang lahat ng ito sa pagkakaroon ng napakaraming tao. Tumitig saglit kay Adler pagkatapos ay sumagot si Aiden, tulad ng sinabi ko, walang kabuluhan na tanungin ako tungkol dito. Bumalik lamang at tanungin si Carter kung masigasig ka sa paksa. Alinmang paraan, ngayon na matagumpay mong nawasak ang aking gana sa pagkain, nakikiusap ako sa iyo na umalis. Kung hindi man, ipagpapalagay kong hinahamon mo ang mga espesyal na puwersa ni Weston. Mabuti, gawin mo gusto mo. Ganting sagot ni Adler nang pinakawalan niya ang kapit sa pinto nila. Tulad ng pagnanais ni Adler na mapupuksa si Aiden, mas alam niya kaysa gumawa ng paglipat sa harap ng maraming tao. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakasala kay Weston bilang isang buo ay tiyak na magbaybay ng pangunahing problema. Gayunpaman, bago siya umalis, tinitiyak ni Adler na ibaba ang kanyang ulo habang siya ay buwang-ulong, pinapayuhan ko kayo na kumilos ng maayos sa mga susunod na araw. Kung kumilos ka nang wala sa linya, maaari ka lamang mapalayo ng isang tao. Umalis ka na lang, sagot ni Aiden habang isinara ang pinto sa likuran niya. Hindi talaga siya mapakali sa mga panunuya ni Adler. Sa sandaling bumalik siya sa hapagkainan, simpleng ipinagpatuloy ni Aiden ang kanyang pagkain na parang walang nangyari. Si Gerald mismo ang nakarinig ng lahat. Sa pag-iisip na iyon, kapag natapos na niya ang kanyang kimbap, mahinang ngumiti siya bago sinabi, tila ang kompetisyon na ito ay hindi napayapa tulad ng naisip namin. Huwag kang mag-alala, kung muli siyang maghanap ng gulo, tatanggalin ko na lang siya.
Hindi rin tayo magkakaroon ng gulo dahil mag-practice lang tayo ng self-defense, sagot ni Aiden habang nakakuyom ng mga kamao. Habang alam niyang hindi siya makakatugma laban sa mga magsasaka, siya ay may kumpiyansa pa rin sa kanyang kakayahang mapupuksa ang isang regular na miyembro ng mga espesyal na puwersa. Negatibo. Tandaan, kinakatawan mo si Weston sa kompetisyon na ito. Kung lilipat ka, pipinturahan lamang nito ang Weston sa isang masamang pangalan. Hayaan mo lang akong hawakan ang walang kabuluhang kapakanan na ito. Mag-focus ka lang sa kompetisyon, sagot ni Gerald habang winigiwi ang kanyang kamay. Si Gerald para sa isa ay ayaw na magkagulo si Aiden. Bukod kung si Gerald ay magiging ganap na matapat, simpleng sinamahan siya ni Aiden kay Yonem noon. Kahit nandoon si Aiden, wala siyang nagawa. Ayos lang Kuya Gerald. Hayaan mo na lang sa akin ang lahat. Kakayanin ko ito ng sobra. Idineklara ni Aiden habang tinapik ang kanyang dibdib ng may kumpiyansa. Tingnan, alinman sa iniwan mo ang pakikipag-usap na ito sa akin o aalis kami ni Master Ghost ngayon, sagot ni Gerald habang pinupunasan ang sulok ng kanyang bibig sa kanyang manggas. Bago pa sumagot ang flabbergasted na Aiden, bumangon na si Gerald at pumasok sa kanyang silid. Sa pagtingin sa natataranta na Aiden, simpleng ngumiti si Master Ghost bago sabihin tulad ng sinabi ni Gerald, mas mabuti na iwan mo ito sa kanya. Tandaan, ikaw ay miyembro ng mga espesyal na puwersa. Kung lalabanan mo sila bago ang kompetisyon at mahuli ng militar ng Hapon, tiyak na madidiskwalipika ka sa hindi oras. Kasunod sa pag-uusap na iyon, maya-maya dumating at lahat ay naghapunan bago bumalik sa kanilang mga silid upang magpahinga. Kapag siya ay busog na, si Gerald mismo ang nakahiga sa kanyang kama, isang sigarilyo sa kamay habang masusing pinagmamasdan niya ang mapa. Kabanata 2046. Halos isang linggo na mula nang huli niyang makita ang mapa ng Yearning Island sa mapa. Sa kabila ng katotohanang binantayan niya ng mabuti ang mapa tuwing siya ay malaya, tumanggi lamang na ipakita muli ang isla. Tuldok-tuldok. Habang nagpatuloy si Gerald sa pagtingin sa mapa, bigla niyang narinig ang isang tao na nagsabing, nagkaroon ka ng lakas ng loob na naghahanap ng problema sa amin. Pagdulas sa mapa ng dagat pabalik sa kanyang bulsa, simpleng ngumiti si Gerald nang umalis siya sa kanyang silid. Tuldok-tuldok. Nang makalabas, nakita niya sina Master Ghost at Aiden na nakaupo sa sala na nakatingin sa pintuan na ginagawang malinaw na narinig nila ang parehong boses. Nang babangon na sana si Aiden, gayunpaman, mahigpit na itinulak siya ni Gerald pabalik sa kanyang upuan. Manatili lamang dito. Wala itong kinalaman sa iyo, sagot ni Gerald sa isang casual na tono habang paglabas ng bahay at pagsara ng pinto sa likuran niya. Siyempre, ang may-ari ng boses ay walang iba kundi si Adler. Ironic na sinabi mo na naghahanap kami ng gulo kapag ginagawa mo ang pareho, sabi ni Gerald habang pinaikit ang mga mata. Hindi pinapansin ang komentong iyon, si Adler ay simpleng naka-cross-arm na mukhang walang takot kay Gerald habang sumasagot, ikaw si Gerald, di ba? Bago pumunta sa Japan, nabalitaan ko na ang tungkol sa mga insidente na nangyari sa Yonem. Mayroong mga bulong-bulungan na responsable ka sa pagkawala ng aking pinuno, alam mo. Sa katunayan, sinabi din na ikaw ang pumatay sa marami sa mga lalaking iyon sa militar. Sa pag-iisip na iyon, tungkulin kung huwag hayaang umalis ka sa lugar na ito ng buhay. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Lumilitaw na kaunti ang alam mo tungkol sa akin. Sasabihin ko ito ngayon na ang aking mga isyu sa Yonem ay nalutas na at wala akong nakitang dahilan upang magdulot ng anumang gulo. Sa pag-iisip na iyon, umalis ka na ngayon at kukunwari kung hindi nangyari ang pag-uusap na ito. Kumusta naman? Sabi ni Gerald na may isang banayad ng ngiti bago tinuro ang tagiliran, malinaw na nagpapahiwatig para umalis si Adler. Gupitan ng Cree *P. Babalik ka sa Yonem kasama ko ngayon. Ungol ni Adler habang inaabot ang kamay upang hawakan ang kwelyo ni Gerald. Gayunpaman, bago pa man niya ito magawa, mabilis na hinaampas ni Gerald ang likod ng kamay ni Adler. Dahil sa mabilis na pag-counterattack ni Gerald, nakarehistro lamang si Adler sa nangyari nang maramdaman niya ang sakit ng sakit sa kanyang kamay. Ang aking kamay. Teased Adler habang pilit niyang pinipilit na mapanatili ang kanyang boses. Nakatingin sa namamaga niyang kamay, pulang-pula na ito tulad ng isang beet. Ito ay bahagyang isang pagmamalabas na nararamdaman ng kanyang kamay na parang nabasag lamang ng martilyo. Sa sobrang sakit para sa isang sandali, hindi niya maramdaman ang kanyang mga daliri. Ano man ang nangyari, si Gerald na nakasimangot na ngayon pagkatapos ay sinabi, binibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Alisin ang impyerno sa aking paningin. Sa totoo lang kung hindi dahil sa ang katunayan na hindi niya nais na maging sanhi ng anumang hindi kinakailangang mga isyo para kay Aiden, mula sa iba pang mga espesyal na puwersa mula sa ibang bansa, tatanggalin niya si Adler sa pangalawang siya ay naghahanap ng gulo. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang aking pinuno.
Gantimpala ni Adler habang naglabas siya ng isang sundalong-sundalo matapos niyang mapagtanto na hindi siya sinaktan ni Gerald ng sobrang seryoso. Matapos pag-isipan ito sandali, sinabi ni Gerald na walang ideya. Marahil ay nasa ilang gubat siya. Galit na galit, itinaas ni Adler ang kanyang punyal, itinutok ito sa puso ni Gerald habang sumisigaw, "The hell with you." Hindi gumalaw si Gerald ng 1 pulgada habang ang punyal ay dumidiretso ng diretso para sa kanyang dibdib. Si Adler mismo ay napangiti ng masama nang maramdaman niyang nabangga ang punyal laban kay Gerald. Bago ito tumigil, nanlaki ang mga mata, ang agarang pag-iisip ni Adler ay dapat na may isang bagay na inilagay sa dibdib ni Gerald upang maiwasan na ang pagtusok ng punyal. Sa pag-iisip na iyon, nadagdagan niya ang lakas ng kanyang itulak na iniisip na anuman ang baluti, sa huli ay masusok ito. Gayunpaman, gaano man kadumi ang puwersa na inilapat niya, ang bal-araw ay hindi lang kumikibo. "Tapos ka na ba?" Sagot ni Gerald na medyo sumimangot. Habang dati pa siyang nag-aalala tungkol sa negatibong nakakaapekto sa pagganap ni Aiden sa kompetisyon, medyo niligawan ni Adler ang kamatayan sa puntong ito. Kabanata 2047. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Sino ka? Sinabi ni Adler, ang kanyang takot ay maliwanag na sa kanyang mga mata. Kung sa bagay, natitiyak niya ngayon na wala sa dibdib ni Gerald. Gayunpaman, nangangahulugan iyon na ang dulo ng punyal ay kasalukuyang laban sa kanyang balat. Bakit hindi pa ito tumago sa kanya? Ang kanyang balat ba ay gawa sa bakal o kung ano? "Ako ay isang tao lamang mula sa Weston," sagot ni Gerald habang hinawakan niya sa leeg si Adler, ayaw na makipaglaro pa sa taong ito. Bago pa man lumaban si Adler, isang malakas na snap ang maririnig at tulad nito, patay na si Adler. Matapos tumingin ng saglit sa bangkay, hinaila ito ni Gerald sa likuran ng bahay. Kasunod nito, ginamit niya ang Herculean Primordial Spirit upang makaalakam ng napakalawak na init sa kanyang kamay. At sa loob ng isang kisap mata, tuluyan ng sumangga ang bangkay ni Adler. Dahil sa nawala na ang katawan, tinabak ni Gerald ang kanyang mga kamay at tumingin sa paligid upang makita kung mayroong mga saksi. Nang walang nakikita, si Gerald pagkatapos ay muling pumasok sa bahay. Nang makita na nakabalik na ngayon si Gerald, si Aiden, na kanina pa nakarinig ng mga palatandaan ng pakikipag-away sa labas, agad na tumayo at tinanong, sinusubukan pa ba niyang maghanap ng gulo, kapatid na Gerald? Kung hindi siya pinagbawalan ni Gerald na umalis, tiyak na pumili siya ng laban kay Adler kanina. Kung ano man ang kaso, simpleng winagaway lamang ni Gerald ang kanyang kamay sa pagsagot niya, wala na siya. Sa nasabing iyon, walang pinapayagan na ibalik ang pangyayaring ito. Bago magtanong si Aiden para sa karagdagang detalye, bumalik na si Gerald sa kanyang silid, isinara ang pinto sa likuran niya, bagaman siya ay tuliro, kalaunan ay naupo si Aiden upang tapusin ang kanyang sopas. Hindi niya inabala ang pagtatanong kay Master Ghost tungkol dito dahil pareho silang nanatiling nakaupo doon kanina, ganap na walang kamalayan sa ginawa ni Gerald. Alam na hindi siya makakakuha ng anumang mga sagot, sa sandaling tapos na siya sa kanyang sopas, bumalik si Aiden sa kanyang silid upang matulog. Kinaumagahan, sa halip na gisingin ni Gerald o Master Ghost, si Aiden ay napabangon ng isang raketa na hindi masyadong malayo sa kanilang bahay. Nagtataka kung may isang seryosong nangyari ulit, si Aiden saka tumalon mula sa kama at nagsuot ng Amerikana bago lumabas ng kanyang silid. Pagdaan sa silid kainan, nakita niya na si Gerald ay nag-aalmusal cool na bilang isang pipino. Halos parang hindi niya narinig ang lahat ng ingay sa labas. Nakataas ang isang bahagyang kilay pagkatapos ay binuksan ni Aiden ang pintuan sa harap. Napagtanto lamang na ang isang pangkat na mga tao ay nagtipon sa labas mismo ng kanilang bahay. Kasama ang namamahala sa Japan na dati nilang nakilala, ang pangkat ay binubuo ng mga espesyal na puwersa mula sa iba markang paiwati ibang mga bansa. Nagtataka kung tungkol saan ang lahat ng rockers, bahagyang sumimangot si Aiden nang tanungin niya, ano ang tila problema dito. Narinig iyon, ipinakita ng namamahala sa Aiden ang kanyang ID card bago sumagot, oo, mabuti, bago ang anupaman, nais naming tanungin kung nakita mo si G. Adler mula sa Yonam kamakailan, G. Baker. Sa narinig ko, ikaw at siya ay nagkaroon ng pagtatalo kahapon at nakita kong kakaiba na misteryoso siyang nawala pagkatapos nito. Naalala ang sinabi ni Gerald noong nakaraang gabi, simpleng sagot ni Aiden, hindi ko pa nagagawa. Patawarin mo ako. Tingnan, narinig ng ilan sa mga kalahok na naghahanap siya ng problema sa iyo kagabi. Sigurado ka bang hindi mo siya nakilala noon? Sabi ng namamahala. Para sa isang espesyal na miyembro ng puwersa mula sa ibang bansa na mawala sa isang banyagang bansa, alam ng namamahala na dapat niyang hanapin ang salarin. Kung hindi man, tiyak na mananagot siya sa pangyayaring ito. Hindi na ito maliit na bagay. Habang totoo na sinubukan niya kaming abalahin kagabi, hindi namin siya pinansin. Kasunod nito, umalis siya at wala kaming ideya kung saan siya nagpunta. Not that it's concern us, sagot ni Aiden.
Nang marinig iyon, ang taong namamahala pagkatapos ay lumingon upang tumingin sa mga nasa likuran niya habang nagtatanong, mayroon ba sa inyo ang nakakita sa kanya mula noon? Naturally, lahat sila ay umiling, ayaw sumali sa insidente. Kung tutuusin kung talagang nagkaproblema si Adler o kahit patay na alam ng lahat na ang bagay ay hindi madaling malutas. Kabanata 2048. Napakamot sa likuran ng kanyang ulo, ang taong namamahala pagkatapos ay bumaantong hininga habang sinabi niya, sabi ko nga ba sa military ng Japan. Nang una niyang marinig ang tungkol kay Adler na nakikipag-away kay Aidan, naisip niya na magtatapos lamang ito sa isang fist fight. Pagkatapos ng lahat, ang mga insidente na ganoon ay hindi bihira sa panahon ng mga kompetisyon na kinasasangkutan ng mga espesyal na puwersa. Sa kasamaang palad, ngayong may nawala na, ang kamatayan ay hindi ganap na nawala sa mesa. Sa pag-iisip na iyon, ang buong sitwasyon ay naging mas mahirap kaysa sa dapat noon. Bilang taong namamahala, alam niya na dapat siyang managot anuman ang kahihinatnen. Sa totoo lang, ang pagbitiw sa kanyang posisyon ay isang magaan na parusa kumpara sa pagdadala ng mga kahihinatnen kung ang kaso ay naging isang seryoso. Tuldok-tuldok. Iyon ay upang mag-imbestiga ka. Inaasahan kong naiintindihan mo na hindi iyon alintana kahit papaano sa atin, sagot ni Aidan habang winigiway ang kanyang kamay. Tulad ng sinabi ni Gerald, tinanggal niya si Adler kagabi kaya ang nagawa lang ni Aidan ay kumilos bilang pipi upang hindi makagulo si Gerald. Tuldok-tuldok. Well, ayos kung gayon. Maaari mong ipagpatuloy ang pahinga ngayon. Gayunpaman kung nakakita ka man, alalahanin na mag-ulat muli sa akin sa lalong madaling panahon, sinabi ng kinauukulan, alam na hindi na siya makakakuha ng anumang impormasyon mula kay Aidan. Tiyak na hindi ito nakatulong na ang bagong itinatag na lugar na ito ay walang anumang mga surveillance camera. Sa pamamagitan nito, ang nagawa lamang niyang gawin ay siyasatin ang pangyayaring hakbang-hakbang. Sa totoo lang, hindi niya talaga kailangang agad na iulat ang kaso sa punong tanggapan. Kung sa bagay, kung totoong pinatay si Adler, tiyak na may mga bakas ng krimen. Sa pag-iisip na iyon, naisip ng namamahala na ang pag-uulat sa punong tanggapan at yanim tungkol sa kaso matapos niyang mahuli ang mamamatay tao ay tiyak na aalagaan ang sitwasyon. Tuldok-tuldok. Hindi lamang niya masisi si Aidan mula mismo sa paniki dahil wala rin siyang ebidensya. Ang Japan para sa isa ay hindi kayang masaktan ng Weston ng walang matibay na patunay at alam ng taong namamahala na iyon. Ano man ang kaso, tumango si Aidan bago sumagot gagawin. Sa nasabing iyon, bumalik siya sa bahay, isinara ang pinto sa likuran niya. Ngayong nasa loob na ulit siya, sinigurado niyang isasara din ang lahat ng mga kortina at bintana. Paglalakad kay Gerald, tinanong niya, kapatid Gerald, talagang tinanggal mo si Adler? Bago muling pumasok sa bahay si Gerald kagabi, malinaw na naalala ni Aidan ang pandinig ng mahinang pag-shuffle sa labas. Bagaman sigurado siya na hindi ito ang unang rodeo ni Gerald sa pagtapo ng isang katawan, hindi mapigilan ni Aidan na makaramdam ng pag-aalala. Pagkatapos ng lahat, nakikilahok siya sa kompetisyon ng espesyal na puwersa. Kung ang ebidensya tungkol sa pagpatay ay nahanap, tiyak na magugulo ito sa kanya at ni Weston, bilang isang kabuuan, malaki, syempre, sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti. Hindi ka nag-iwan ng anumang mga bakas, tama. Tuldok-tuldok tandang pananong panipi. Ungol ni Aidan. Duda mo ba ang aking mga kakayahan? Sagot ni Gerald habang nagsindi ng sigarilyo. Hindi, syempre hindi. Nag-aalala lang ako na mahahanap nila ang katibayan na nagawa natin ito. Pagkatapos ng lahat, nasa teritoryong Banyaga kami ngayon. Kung paano man nila alamin na tayo ang may kasalanan kung gayon ang buong Weston ay tiyak na nasa mainit na tubig, sabi ni Aidan habang umiling. Kung siya lang ang dapat pasanin, hindi sana nag-aalala si Aidan. Gayunpaman, ngayon na ang kabuuan ng Weston ay kasangkot. Naiintindihan ang mga alalahanin ni Aidan, tinapik ni Gerald ang balikat bago sumagot, huwag kang mag-alala, sinigurado kong mas maingat ako habang ginagawa ko ang gawa. Hindi ka mapupunta sa gulo. Narinig iyon pagkatapos ay dahan-daang tumango si Aidan habang sinabi niya. Sa totoo lang, kung sigurado ka, sigurado akong sigurado. Bumalik sa kinauukulan, nagpasya siyang manatili sa kanyang plano na huwag iulat ang insidente sa punong tanggapan ng hapon hanggang sa makita niya ang mamamatay tao. Gayunpaman sa kanyang pagkabigo, kahit na pagkatapos ng pagsisiyasat sa lugar ng pagsasanay, hindi sila nakahanap ng isang bakas kung saan nawala si Adler. Sa kasalukuyan, ang kinauukulan ay nakaupo sa kanyang tanggapan at bago siya, nakatayo ang isang pangkat ng mga espesyal na puwersa na pagmamayari ng punong tanggapan na partikular na narito upang mapanatili ang kaayusan. Kabanata 2049. Kaya, anumang sa inyo ang makakahanap ng anuman? Tanong ng kinauukulan habang nakatingin sa kanila. Sa kasamaang palad, kahit na matapos ang lahat ng aming pagsisikap sa pagsisiyasat, si G. Comer ay tila nawala sa manipis na hangin.
Ni hindi pa kami nakahanap ng isang solong bakas. Sagot ng pinuno ng maliit na koponan. Wala isa. Sagot ni Komura habang hinahampas ang kamao sa mesa sa pagkabigo. 0. Ano man sa palagay mo maaaring bumalik lamang si Adler sa Yonem kagabi? Tanong ng isa pang kawal na kawal. Negatibo. Kahit na nakatanggap siya ng isang kagyat na misyon at kailangang bumalik sa Yonem, tiyak na ipaalam sa amin ng punong tanggapan ng Yonem tungkol dito. Ang pag-alis niya ng walang salita ay napaka-imposible lalo na't siya ay isang taong nagtatrabaho sa militar. Bukod kahit na bumalik siya kay Yonem, bakit niya iiwan ang lahat ng kanyang bagahe? Sumagot si G. Komura, kung gayon pwede ba siyang patayin ng mga lalaking mula sa Weston? Pagkatapos ng lahat naalala ko si Adler na nagsasabi ng ilang bagay sa linya ng 3 pangunahing pamilya sa Yonem na ganap na nawasak kamakailan. Tuldok-tuldok. Sinabi rin niya ang tungkol sa maraming tauhan ni Yonem sa militar na nawawalan ng buhay. Gayunpaman ang kanyang pinakamalaking paghahabol kahapon ay ang mga lalaking taga-Weston na sanhi ng misteryosong pagkawala ni Godwin Linded, ang kanyang pinuno. Paliwanag ng pinuno ng maliit na pangkat. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Habang narinig ko rin ang tungkol sa insidenteng iyon sandali, wala kaming katibayan na ang mga lalaking taga-Weston ay pinatay ang sinuman. Kahit na nauugnay sila sa tunay na mga tao na gumawa ng gawa, hindi lamang natin masisisi ang mga ito nang walang anumang matibay na katibayan. Anuman, ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa kaso. Kung hindi pa rin kami makahanap ng anumang mga pahiwatig tungkol kay Adler, kalaunan kailangan kong iulat ito sa punong tanggapan at alam ninyong lahat na susunod ang parusa. Ungol ni Komura habang hinahampas muli ang kamao sa lamesa. Sa totoo lang, nagboluntaryo lamang si Komura na maging namamahala sa kompetisyon na ito upang makakuha siya ng isang promosyon. Kung ang mga bagay ay naging maayos, ang kanyang ranggo sa militar ay tiyak na maiaangat pagkatapos ng bagong taon. Ngayon na nangyari ang ganoong insidente, gayunpaman, nagkaroon ng pakiramdam si Komura na naghihintay sa kanya ang pagkawasak. Malakas at malinaw, G. Komura. Idineklara ang mga miyembro ng koponan habang tumango sila. Well, pagmadali, pagkatapos. Kahit na hindi ka abala ng punong tanggapan, gagawin ko kung nabigo ka pa ring makahanap ng anumang mga pahiwatig. Alang-alang kay Kristo. To think na isang espesyal na puwersa sundalo ay biglang mawala sa panahon ng isang kompetisyon. Tuldok-tuldok. Ito ay masyadong nakakahiya. Maaari ko lang ipanalangin na hindi makalabas ang salitang tungkol dito. Ungol ni Komura habang nagbubuntong hininga. Pagkatapos makipagpalitan ng tingin sa isa't isa, ang iba pang mga kalalakihan ay umalis sa silid ng walang ibang salita. Tuldok-tuldok. Sa mga sumunod na 2 araw, si Gerald at ang kanyang partido ay halos na natili sa loob ng bahay at umalis lamang upang kumuha ng kanilang pagkain. Kahit na si Komura ay dumating upang tanungin sila ng 4 na beses sa puntong ito, palaging inaangkin ni Aiden na wala siyang alam tungkol sa kaso. Sa pamamagitan nito, ang magagawa lang ng Komura ay umalis, nalulungkot. Ito ay sa pangatlong araw nang ang lahat ng mga kalahok ay ipinaalam ng Japanese military na ang lugar ng kompetisyon ay mababago. Maliban dito, sinabi rin sa mga kalahok na maghanap para sa kanilang sariling mga lugar na matutuluyan, na nagbabayad ang Japanese military para sa anumang gastos sa tirahan. Ang biglaang anunsyo ay maliwanag na nagmula sa katotohanan na iniulat ni Komura ang kaso sa militar ng Hapon. Pagkatapos ng lahat, hindi siya nakapaghanap ng isang solong bakas sa kinaroroonan ni Adler kahit matapos ang lahat ng oras na ito. Dahil walang magagawa tungkol sa pagkawala, mahihiwalay lamang ng Japanese military ang mga kalahok upang maiwasan ang mga katulad na insidente mula sa paulit-ulit. Kabanata 2050. Gayunpaman kung si Adler ay totoong pinatay ng mga kalalakihan mula sa Weston o anumang iba pang mga espesyal na puwersa na sundalo mula sa iba pang mga makapangyarihang bansa, para sa bagay na iyon, alam ng Japanese military na pupunta sila sa mainit na tubig, habang ang pagkuha ng mga sundalo upang maghanap para sa kanilang sariling mga tirahan ay gagawing medyo magulo. Kahit papaano, ang Japanese military ay hindi kukuha ng mas kaunting responsibilidad kung maganap ang katulad na kaso. Si Gerald mismo ang nahuhulaan kung bakit ginagawa ito ng militar ng Hapon. Sa pamamagitan nito, matapos marinig ang balita, ngumiti lamang siya bago sinabi, hulaan ng Japanese military ay nag-aalala. Sa katunayan, kahit na hindi ko sila masisisi. Pagkatapos ng lahat, sigurado akong ang Japanese military ay nakaranas ng isang kaso tulad nito dati. Walang sino mang makakakita ng pagkawala ng isang natatanging sundalo ng espesyal na puwersa, sagot ni Master Ghost. Anuman, mag-focus tayo sa paghahanap ng ating sarili ng isang bagong lugar upang manatili muna. Duda ko ang kaligtasan ay magiging isang issue dahil bukod sa mga mula sa Yonem, walang iba pa rito na pumili ng isang buto sa amin. Gayunpaman, ang paghanap ng tribo ng Sidom ay napatunayan na medyo mahirap.
Tuldok-tuldok. Nagtataka ako kung naisama na nila ang kanilang sarili sa lipunang Hapon, ungol ni Gerald nang maramdaman niya ang isang bahagyang sakit ng ulo na darating. Upang maisip na kailangan nilang hanapin ang mga miyembro ng tribo ng Sidom na maaaring maging saan man sa bansang ito. Tuldok-tuldok. Tiyak na hindi ito nakatulong na mayroong isang mataas na pagkakataon na itinago nila ang kanilang pagkakakilanlan. Habang ang gawain ay mahirap kasing hanapin ang Yearning Island, salamat na hindi mapanganib. Tuldok-tuldok. Ano man ang kaso, pagkatapos umalis sa lugar ng pagsasanay sa Hapon, nagpasya si Gerald at ang kanyang partido na bumalik sa kanilang unang hotel. Dahil kalahati ng isang buwan pa ang layo ng kompetisyon, naisip nila na hanggat hiniling nila ang bagong venue ng kompetisyon 2 araw bago ito gaganapin, tiyak na makakarating sila doon sa oras. Habang nagche-check sila sa hotel, hindi mapigilan ni Gerald na mapansin si Master Ghost na nakatingin sa isang babae na nagsusuot ng damit na nagmumungkahi na bahagi siya ng mga espesyal na puwersa ng Hapon na nagche-check-in din. Bilang kalalakihan, karamihan sa mga bansa ay mayroon ding mga kababaihan sa kanilang mga espesyal na puwersa. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga misyon ay maaaring maisigawa ng mas madali ng mga kababaihan sa halip ng mga kalalakihan. Hindi alintana kung gaano siya kititig sa pagtitig sa kanya ni Master Ghost, hindi mapigilan ni Gerald na tumawa bago tanungin, ano? Nahulog ka na ba sa kanya? Tulad ng kung mahuhulog ako sa gayong babae. Alinmang paraan, interesado lamang ako sa kanyang kwintas, sagot ni Master Ghost habang umiling siya, hindi naiwan ng mga mata ang babae. Nakasimangot ng bahagya bilang tugon, sinabi ni Gerald na, at bakit eksaktong interesado kayo doon? Nabunggo mo ba ng husto ang iyong ulo kaninang umaga o kung ano? Tingnan mo, hindi ito ordinaryong kwintas. Kung tama ang aking kutob, ito ay tila isang palawit ng tribo ng Sidom. Pagkatapos ng lahat, ang isa sa mga espesyal na totem ng tribo ay nandito, o kahit papaano sa palagay ko ito. Hindi pa rin ako masyadong pamilyar sa tribo kaya't maaaring nagkamali ako, ungol ni Master Ghost. Kahit na mahina ang pagsasalita ni Master Ghost sa buong oras na ito, natagpuan ni Gerald ang pagsisiwalat na malakas na sumabog. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Isang palawit ng tribo ng Sidom, sasabihin mo, sagot ni Gerald habang pinaikit ang mata niya sa babae. Tama talaga, mayroon siyang palawit sa kanyang leeg kahit na medyo malayo siya para sa kanya na tingnan ito ng maayos muli, maaaring nagkamali ako. Isipin mo lang yan, sabi ni Master Ghost nang makita niya kung gaano siya ka-excite. Nag-alala lang siya na mapunta ulit si Gerald sa labis na pagkadismaya kung sa huli ay nagkakamali siya. Huminga ng malalim si Gerald na ang mga kamay ngayon ay bahagyang nanginginig pagkatapos ay sumagot, hindi madaling madapa sa isang tukoy na mukhang totem. Sa pag-iisip na iyon, napapunta tayo sa tamang landas. Aba, ano ang plano mong gawin? Itatanong mo lang ba sa kanya ang tungkol dito? Tanong ni Master Ghost sa mahinang boses niya. Ako hindi pa masyadong sigurado. Pansinin muna natin siya muna sandali, sagot ni Gerald habang umiling, iniisip kung paano niya haharapin ang miyembro ng tribo ng Sidom nang hindi siya kinakatakutan o naiinis. Ang isang masamang unang impresyon ay tiyak na makakahadlang sa kanilang mga pagsisikap na malaman ang mga lihim ng Yearning Island, sumang-ayon. Pagkatapos ay dadalhin ko muna si Aiden sa itaas, sabi ni Master Ghost habang kinukuha ang kanilang room card mula sa receptionist at kinaladkad si Aiden papunta sa elevator. Richman Kabanata 2050 Gayunpaman. Kung si Adler ay totoong pinatay ng mga kalalakihan mula sa Weston o anumang iba pang mga espesyal na puwersa na sundalo mula sa iba pang mga makapangyarihang bansa, para sa bagay na iyon, alam ng Japanese military na pupunta sila sa mainit na tubig, habang ang pagkuha ng mga sundalo upang maghanap para sa kanilang sariling mga tirahan ay gagawing medyo magulo, kahit papaano, ang Japanese military ay hindi kukuha ng mas kaunting responsibilidad kung maganap ang katulad na kaso, si Gerald mismo ang nahuhulaan kung bakit ginagawa ito ng militar ng Hapon. Sa pamamagitan nito, matapos marinig ang balita, ngumiti lamang siya bago sinabi, hulaan ng Japanese military ay nag-aalala. Sa katunayan, kahit na hindi ko sila masisisi. Pagkatapos ng lahat, sigurado akong ang Japanese military ay nakaranas ng isang kaso tulad nito dati. Walang sino mang makakakita ng pagkawala ng isang natatanging sundalo ng espesyal na puwersa, sagot ni Master Ghost. Ano man, mag-focus tayo sa paghahanap ng ating sarili ng isang bagong lugar upang manatili muna. Duda ko ang kaligtasan ay magiging isang issue dahil bukod sa mga mula sa Yonem, walang iba pa rito na pumili ng isang buto sa amin. Gayunpaman, ang paghanap ng tribo ng Sidom ay napatunayan na medyo mahirap. Tuldok-tuldok. Nagtataka ako kung naisama na nila ang kanilang sarili sa lipunang Hapon, ungol ni Gerald nang maramdaman niya ang isang bahagyang sakit ng ulo na darating. Upang maisip na kailangan nilang hanapin ang mga miyembro ng tribo ng Sidom na maaaring maging saan man sa bansang ito. Tuldok-tuldok.
Tiyak na hindi ito nakatulong na mayroong isang mataas na pagkakataon na itinago nila ang kanilang pagkakakilanlan. Habang ang gawain ay mahirap kasing hanapin ang Yearning Island, salamat na hindi mapanganib. Tuldok-tuldok. Ano man ang kaso, pagkatapos umalis sa lugar ng pagsasanay sa Hapon, nagpasya si Gerald at ang kanyang partido na bumalik sa kanilang unang hotel. Dahil kalahati ng isang buwan pa ang layo ng kompetisyon, naisip nila na hanggat hiniling nila ang bagong venue ng kompetisyon 2 araw bago ito gaganapin, tiyak na makakarating sila doon sa oras. Habang nagche-check sila sa hotel, hindi mapigilan ni Gerald na mapansin si Master Ghost na nakatingin sa isang babae na nagsusuot ng damit na nagmumungkahi na bahagi siya ng mga espesyal na puwersa ng Hapon na nagche-check-in din. Bilang kalalakihan, karamihan sa mga bansa ay mayroon ding mga kababaihan sa kanilang mga espesyal na puwersa. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga misyon ay maaaring maisigawa ng mas madali ng mga kababaihan sa halip ng mga kalalakihan. Hindi alintana kung gaano siya kititig sa pagtitig sa kanya ni Master Ghost, hindi mapigilan ni Gerald na tumawa bago tanungin, ano? Nahulog ka na ba sa kanya? Tulad ng kung mahuhulog ako sa gayong babae. Alinmang paraan, interesado lamang ako sa kanyang kwintas, sagot ni Master Ghost habang umiling siya, hindi naiwan ng mga mata ang babae. Nakasimangot ng bahagya bilang tugon, sinabi ni Gerald na, at bakit eksaktong interesado kayo doon? Nabunggo mo ba ng husto ang iyong ulo kaninang umaga o kung ano? Tingnan mo, hindi ito ordinaryong kwintas. Kung tama ang aking kutob, ito ay tila isang palawit ng tribo ng Sidom. Pagkatapos ng lahat, ang isa sa mga espesyal na totem ng tribo ay nandito, o kahit papaano sa palagay ko ito. Hindi pa rin ako masyadong pamilyar sa tribo kaya't maaaring nagkamali ako, ungol ni Master Ghost. Kahit na mahina ang pagsasalita ni Master Ghost sa buong oras na ito, natagpuan ni Gerald ang pagsisiwalat na malakas na sumabog. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Isang palawit ng tribo ng Sidom, sasabihin mo, sagot ni Gerald habang pinaikit ang mata niya sa babae. Tama talaga, mayroon siyang palawit sa kanyang leeg kahit na medyo malayo siya para sa kanya na tingnan ito ng maayos muli, maaaring nagkamali ako. Isipin mo lang yan, sabi ni Master Ghost nang makita niya kung gaano siya ka-excite. Nag-alala lang siya na mapunta ulit si Gerald sa labis na pagkadismaya kung sa huli ay nagkakamali siya. Huminga ng malalim si Gerald na ang mga kamay ngayon ay bahagyang nanginginig, pagkatapos ay sumagot, hindi madaling madapa sa isang tukoy na mukhang totem. Sa pag-iisip na iyon, napapunta tayo sa tamang landas. Aba, ano ang plano mong gawin? Itatanong mo lang ba sa kanya ang tungkol dito? Tanong ni Master Ghost sa mahinang boses niya. Ako, hindi pa masyadong sigurado. Pansinin muna natin siya muna sandali, sagot ni Gerald habang umiling, iniisip kung paano niya haharapin ang miyembro ng tribo ng Sidom nang hindi siya kinakatakutan o naiinis. Ang isang masamang unang impresyon ay tiyak na makakahadlang sa kanilang mga pagsisikap na malaman ang mga lihim ng Yearning Island, sumang-ayon. Pagkatapos ay dadalhin ko muna si Aiden sa itaas, sabi ni Master Ghost habang kinukuha ang kanilang room card mula sa receptionist at kinaladkad si Aiden papunta sa elevator. Kabanata 2051. Nodding bilang tugon pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Gerald ang pagmamasid sa babae na sa wakas ay nakompleto ang mga pamamaraan sa pag-check-in pagkatapos ng ilang sandali. Kasunod sa babae sa elevator, binantayan siya ni Gerald hanggang sa 12 palapag kung saan siya tuluyang lumabas. Habang hindi niya ito sinundan, nararamdaman ni Gerald na ang pag-alam kung aling sahigang tinutuluyan niya ay kasing ganda ng simula. Pagkatapos ng lahat, mas alam ni Gerald kaysa makipag-usap sa kanya ng diretso sa paniki. Kung sa wakas ay natakot siya, tiyak na ayaw niyang pag-usapan ng tribo ng Sidom gaano man karami ang tinanong niya. Ano man ang kaso, bumalik si Gerald sa kanyang silid. Pagdurog sa sopa pagkatapos ay nagsimulang magsigarilyo si Gerald habang binubilay-bilay ang kanyang susunod na hakbang. Nang makita iyon si Aiden na hindi pa naririnig ang pag-uusap ni na Gerald at Master Ghost kanina mula nang siya ay abala sa pag-iisip tungkol sa pag-uusap, ay naudyok na magtanong kung saan talaga siya, iiwan mo lang siya saglit. Dapat tayong tumuon sa pagkuha ng sarili nating pahinga pansamantala, sagot ni Master Ghost habang pinuputol ang tanong ni Aiden at itinulak siya papasok sa kanyang silid. Sa tapos na pumasok si Master Ghost sa kanyang sariling silid, tinitiyak na isara ang pinto sa likuran niya. Tuldok-tuldok. Si Gerald mismo ay hindi umikot ng 1 pulgada at ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa pagtitig sa bintana habang paminsan-minsan na pumupuno sa kanyang sigarilyo. Medyo ilang sandali pa nang tuluyan nang tumawid si Gerald sa kanyang mga paa. Sa totoo lang, inaasahan niyang magkakaroon ng mas maraming problema sa paghahanap ng mga miyembro ng tribo ng Sidom. Iyon ay halos kanyang pangunahing pag-aalala mula sa sandaling siya ay umalis sa Japanese pagsasanay lugar. Upang isipin na ang isa sa mga miyembro ng tribo ay ipapakita lamang sa kanyang sarili sa ganoong sa loob ng ilang oras.
Ano pa dahil mayroon siyang pendant na iyon tila mayroon siyang isang espesyal na ranggo sa loob ng tribo ng Sidom. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Gerald na may mas mataas na pagkakataon ngayon na buksan niya ang mga lihim ng Yearning Island, habang iniisip niya ang tungkol sa kanyang mga magulang at nakatatandang kapatid na babae, na nasa Yearning Island pa rin. Nagsimulang kumita ang puso ni Gerald, at labis itong sumakit kaya natapos si Gerald na mabulunan ng usok ng sigarilyo, maya-maya pa ay tumayo ulit si Gerald. Sa pagtingin sa maraming mga sigarilyo na nasunog niya pagkatapos ay lumingon si Gerald sa bintana habang naaalala niya ang tungkol sa kanyang pagkabata. Si Daryl ay palaging mayroong isang pangmatagalang impression sa kanya kahit na sa kanyang mga pinakamaagang alaala. Ngayon na siya ay papalapit sa kanyang lolo, ang pakiramdam na iyon ay matapat na napakalakas. Gayunpaman, upang isipin na hindi pa niya alam kung anong uri ng tao talaga si Daryl. Bakit kinailangan niyang agawin ang kanyang kapatid na babae at magulang? Ano ang totoong layunin niya? Matapos pag-isipan ito sandali, lumingon si Gerald upang tingnan ang dalawa pang silid at sinabi, "Hoy, pareho kayong." Lumabas sandali. Makalipas ang segundo, binuksan ni Master Ghost at Aiden ang mga pintuan sa kanilang mga silid. Tuldok-tuldok. Malinaw na nag-aalala si Aiden na nagtataka tungkol sa biglang katahimikan at pagbabago ng kalooban ni Gerald sa buong oras na nasa loob siya ng kanyang silid ay unang nagtanong. Bakit ka biglang nasaraan ng loob? Kita mo, noong nasa lobby kami, nakita ng Master Ghost ang isang sundalong espesyal na puwersa ng Hapon na nakasuot ng isang espesyal na pendant na lumilitaw na katutubong sa Sidom tribe, paliwanag ni Gerald, pag-iisip na panahon na ng Aiden na alam. Kabanata 2052. Kung ganun, ano pa ang hinihintay natin dito? Tanungin natin siya tungkol sa tribo ng Sidom habang maaari natin. Ano ang gagawin natin kung bigla siyang tumakbo? Tanong ni Aiden sa medyo kinakabahan na tono. Kuminahon ka, sagot ni Gerald habang tinatapik ang balikat ni Aiden. Inaasahan na niya ang batang lalaki na mag-alala sa pangalawang narinig niya tungkol sa balita. Ano ang ibig mong sabihin? Kalmahin ang aking sarili. Ito ay maaaring ang aming pinakamahusay na shot ng paghahanap ng isang tao mula sa tribo ng Sidom. Hindi namin siya pwedeng iwan. Kung gagawin niya ito, ano ang gagawin natin? Palawakin ang aming pananatili sa Japan ng walang katiyakan. Tandang padamdam. Ungol ni Aiden habang dumapa sa couch. Pinapanood habang sinisindi ni Aiden ang isa sa kanyang mga sigarilyo at sinimulang i-puff ito, ipinaliwanag ni Gerald. Una, dahil nasa espesyal na puwersa siya, maliwanag na narito siya para sa kompetisyon. Sa pag-iisip na iyon, hindi siya aalis anumang oras sa lalong madaling panahon. Bukod, ang hotel ay mayroong tala ng kanyang pagpaparehistro. Ano man kung magtungo tayo roon sa lahat na hindi gusto, ano ang iniisip mong hindi natin siya matatakot? Kalimutan ang pagtawag para sa tulong mula sa kanyang mga tribo, maaari pa siyang tumawag sa pulisya. Tama si Gerald. Sinasabi ko na dahan-dahan nating makilala siya. Sa ganoong paraan, maiiwasan natin ang isang sitwasyon kung saan nararamdaman niyang naiinis siya sa atin mula mismo sa paniki. Ano man, dapat lamang na magsimula tayong magtanong tungkol sa tribo ng Sidom kapag nasa mas kaibig-ibig na termino kami. Sa anumang swerte, sa wakas ay malalaman pa namin ang tungkol sa Yearning Island pagkatapos, dagdag ni Master Ghost. Ang mga iniisip ko eksakto, sagot ni Gerald habang tumanggo ito bilang pagsang-ayon. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Kaya, naghihintay lang kami dito sa ngayon. Ungol ni Aiden. Kahit na nakarating na siya ngayon sa kung saan ang gagaling, hindi niya maiwasang madama na simpleng nagpapaliban sila. Nakayakap, sinabi ni Gerald pagkatapos, naghihintay kami ng isang pagkakataon na ipakita ang sarili. Kung aalis talaga siya bago kami makakuha ng pagkakataong makausap siya, maghanap lang kami ng ibang paraan. Tuldok-tuldok. Ngayon ay magiging isang malaking awa, sagot ni Aiden na nakabuntong hininga. Kung mangyari ito, nangyayari, sagot ni Gerald na may mapait na ngiti bago magsimulang mag-isa sa baba. Dahil mananatili silang sandali dito, pinasimulan ni Gerald na malaman ang tungkol sa lugar. Habang wala siyang mga kaaway sa Hapon, hindi nangangahulugan iyon na hindi siya hahabol ng kanyang mga kaaway hanggang dito. Ano man, hindi ito si Weston, ang tanging magagawa niya ay umasa sa kanyang sarili na gawin ang lahat ng ito. Ano pa, hindi niya basta-basta na lang nagawa ang mga bagay tulad ng kung paano siya nagawa noon sa Yonem. Ano man ang kaso, nang makita na aalis na si Gerald, agad na nais na sundin ni na Master Ghost at Aiden. Gayunpaman, mabilis na tinanggihan ni Gerald ang ideya. Kung tutuusin, hindi kayang ipagtanggol ng Master Ghost ang kanyang sarili. Sa pag-iisip na iyon, mapupunta lamang siya sa pagiging isang tao na dapat protektahan ni Gerald kung sila ay mabunggo sa anumang gulo. Para kay Aiden, nandito siya para sa malaking kompetisyon na iyon kaya ayaw ni Gerald na isama siya sa kanyang mga gawain.
Sa kanyang sinabi, ang duo ay maaari lamang manatili sa kanilang mga silid habang si Gerald sumakay ng elevator sa ibaba, isang sigarilyo sa kanyang bibig, ang gabi ay bumagsak na sa puntong ito, at pagkatapos na tumitig sa walang katapusang daloy ng mga naglalakad ng ilang sandali, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na mas nakaka-relax nang mapagtanto niya ang sitwasyon. Habang ang kanyang kapatid na babae at mga magulang ay nasa Yearning Island ng ilang sandali ngayon, naramdaman ni Gerald na hindi masyadong pinahirapan ang kanyang lolo. Pagkatapos ng lahat sa huli, nauugnay pa rin sila sa dugo kay Daryl kaya malamang na hindi sila papatayin ng kanyang lolo kaagad sa paniki. Ang kanyang kutob ay suportado pa ng ilang mga bagay na sinabi sa kanya ng kanyang ama patungkol sa kanyang lolo. Alinmang paraan, habang nagpatuloy siya sa paglalakad sa kalye, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kung paano niya dapat makilala ang babae mula sa tribo ng Sidom. Pagkatapos ng lahat, sigurado siya na ang katagang tribo ng Sidom mismo ay isang bawal sa mga mula sa tribo na iyon. Ngunit kung iyon ang kaso, paano niya siya tatanungin tungkol dito? Tulad ng pakiramdam ni Gerald na medyo dumarating ang sakit ng ulo, napansin niya ang isang supermarket sa malapit. Sa pag-iisip na maaari rin siyang makakuha ng higit pang mga sigarilyo, nagsimulang maglakad si Gerald patungo sa gusali. Biglang huminto sa kanyang mga track. Sa tulong ng kanyang Herculean Primordial Spirit, nadama ni Gerald ang mga mapanganib na sitwasyon sa paligid niya. Dahil dito, naramdaman na niya ang isang away na nangyayari sa eskinita sa likod ng hotel at supermarket. Bagaman nanatili siyang saglit na natigilan, kalaunan ay kumalas si Gerald dito at pumasok sa supermarket. Kabanata 2053. Sa huli, hindi ito si Weston at hindi siya isang superhero na obligadong isave ang mundo. Sa pag-iisip na iyon, pinaalalahanan ni Gerald ang kanyang sarili na hindi niya kailangang makialam sa kanilang negosyo at mapunta ang kanyang sarili sa hindi kinakailangang problema. Tuldok-tuldok. Makalipas ang ilang sandali matapos niyang makapasok sa supermarket, gayunpaman, natapos na rin sa pagyayelo si Gerald. Kung iisipin, ang kanyang Herculean Primordial Spirit ay tutugon lamang sa mga mapanganib na away sa pagitan ng mga nagtatanim. Sa pag-iisip na iyon, hindi ito normal na labanan. Napagtanto iyon pagkatapos ay lumakad si Gerald sa counter at sinabi, isang pakete ng sigarilyo. At gawin itong madali. Matapos magbayad para sa kanyang pagbili, naglakad siya papunta sa kung saan nangyayari ang away. Kung talagang may mga magsasaka na nananatili sa malapit, makabubuti sa kanya na tahimik na masuri ang sitwasyon na may diin sa tahimik. Hanggang sa malaman niya kung sino ang nakikipag-usap sa kanya, ginasto ni Gerald na manatiling nakatago. Tuldok-tuldok. Ano man ang kaso, si Gerald ay dumaikit malapit sa dingding habang papasok sa maliit, madilim na eskina sa pagitan ng supermarket at hotel. Taliwas sa marangyang mukhang harap na hotel, ang basura sa construction ay nakalatag saan man sa likuran nito. Hindi alintana, mas lalo niyang tinulak ang kanyang paraan patungo sa likuran, mas maraming galaw mula sa labanan ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, ngayong mas malapit na siya, hindi niya maiwasang madama na ang mga taong ito ay hindi eksaktong magsasaka. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na mahina sila. Alinmang paraan, sa sandaling makarating siya sa isang sulok, dahan-daang sumilip si Gerald, at mula sa kinatatayuan niya, nakita niya ang isang lalaki at babae na nakikipaglaban sa basura ng construction. Mula sa kung ano ang masasabi niya, ang lalaki ay nasa itaas na kamay, at ang babae ay hindi maaaring tumagal ng mas mahaba. Gayunpaman, dahil hindi sila mga magsasaka, hindi niya naramdaman ang pangangailangan na makisali sa away. Sa pag-iisip na iyon, nagsindi siya ng isa pang sigarilyo, naghanda na bumalik sa kanyang hotel pagkatapos manood ng ilang sandali pa, nang malapit na siyang umalis, gayunpaman, bigla niyang napagtanto na ang babae sa labanan ay mukhang pamilyar sa pamilyar. Tuldok-tuldok. Habang pinag-iisipan ni Gerald kung saan niya siya nakilala dati, ang kanyang dibdib ay pansamantalang naiilaw ng buwan na naging sanhi ng isang bagay na nakasabit sa kanyang leeg upang makintab. At ang pangalawa ay nakita niya ang pendant na suot niya, agad na bumagsak ang panga ni Gerald. Ito ang babae mula sa tribo ng Sidom. Ngayong alam na niya kung sino siya, agad niyang itinapon ang kanyang sigarilyo at dumulas patungo sa tanawin. Napag-isip-isipan niya ng matagal at mabuti kung paano siya lalapitan upang hindi ito magawa. Sa pag-iisip na ngayon na ang pagkakataong ito ay nagpapakita ng sarili, tiyak na inaagaw niya ito. Kahit na siya ay hindi bababa sa 30 talampakan ng layo mula sa dalawa sa simula, bahagya itong kinuha ng isang segundo upang maarang ang lalaking susaksak ng isang punyal papunta mismo sa dibdib ng babae. Ang babae mismo ay nakapikit na sa puntong iyon, alam na wala na siyang lakas upang lumaban. Gayunpaman, sa halip na tumahi ang sakit, sa halip ay binati siya ng pakiramdam ng isang napakalakas na pag-agos ng hangin na tumigil sa harap niya. Tuldok-tuldok.
Kasunod ng isang malambot kumalabog, ang babae ay sinenyasan upang buksan ang kanyang mga mata at nakatayo sa harapan niya ay isang lalaki na matagumpay na napalihis ang atake. Bagaman siya ay nalilito, kinalabasan niya ito ng ang lalaki na nakikipag-away siya ay nakasimangot bago umungol, "Who the hell you are? Bakit ka nakikialam sa aming mga gawain?" Hindi siya pinansin, inilahad lang ni Gerald ang mga braso bago sumulyap sa babae at sinabing, "Manatili ka sa likuran ko." Kabanata 2054. Sa puntong ito, sigurado si Gerald na 100% na ang babae ay isang tao mula sa tribo ng Sidom. Sa pag-iisip na iyon, kailangan niyang protektahan siya sa lahat ng mga gastos. Habang wala siyang ideya kung bakit gusto siyang tulungan ni Gerald, una siyang pumayag at nanatiling malapit sa kanyang likuran, "Sagutin mo ako. Bakit ka nakikialam sa aming mga gawain? Saang pamilya ka kabilang? Hapon ka pa ba?" Ungol ng lalaking naiintindihan na naiinis dahil malapit na niyang matapos ang Futaba Fujiko ngayon lang. Patuloy na hindi siya pinansin, pagkatapos ay lumingon si Gerald kay Fujiko bago tanungin, "Gusto mo ba siyang patay? Huwag mo siyang patayin. Hayaan mo lang siyang umalis," bulong ni Fujiko. Nodding bilang sagot, kumarap muli si Gerald sa lalaki at sa bilis ng pag-iilaw, sinuntok niya ito mismo sa dibdib. Hindi man makapagreaksyon sa oras, ang lalaki ay agad na pinadalhan ng paglipad ng magandang 30 talampakan mula sa kung saan siya unang tumayo. Matapos ang ulap ng alikabok ay tuluyang tumira, dahan-daang tumayo ang lalaki, nakahawak sa kanyang nasugatang dibdib habang nakatitig siya ng takot kay Gerald. Siya para sa isa ay hindi tulala at alam niya ang mas mahusay kaysa sa labanan ng isang tao na napakalakas ng tao. Kalimutan ng pagkabigo upang maisakatuparan ang misyon na binigay sa kanya ng kanyang pamilya, mayroong isang mataas na pagkakataon na siya ay mapunta sa kamatayan kung magpapatuloy siyang lumaban. Sa lahat ng naiisip, ang tao pagkatapos ay mabilis na nawala sa gabi. Pinapanood na umalis ang lalaki sa eksena, hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti. Pagkatapos ng lahat, sigurado siya na nag-iwan siya ngayon ng magandang unang impresyon. Sa pag-iisip na iyon, ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay upang dahan-dahan siyang makilala, at sa anumang swerte, malapit na siyang magtanong tungkol sa tribo ng Sidom. Habang siya ay bumalik upang harapin siya, sinigurado niyang masilip ang pendant nito upang makita kung siya ba talaga ang taong hinahanap niya. Sa sandaling nakumpirma niya ito, napakamot ng pisngi si Gerald bago tumingin sa gilid at nagtanong, nasaktan ka ba? Ilang pasa lang ito. Walang seryoso. Ano man sa palagay ko ay hindi pa tayo nagkikita, bakit mo ako tinulungan sa labas ng asol?" Tanong ni Fujiko habang nakatitig kay Gerald. "Nasisiyahan lang ako sa paglalaro ng puting kabalyero," sagot ni Gerald. "Nakita ko. Salamat, sabi ni Fujiko sa isang malambot na tono habang nagsimulang umikot ang kanyang katawan, sa kabutihang palad, nahuli siya ng oras ni Gerald bago siya nahulog. Pagkatapos tumawag sa kanya ng ilang beses at walang tugon, itinaas ni Gerald ang isang bahagyang kilay habang inilagay niya ang kanyang daliri sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Sa kabutihang palad, humihinga pa rin siya at nakita ni Gerald na humihingal siya. Tuldok-tuldok. Kasunod nito, dinala siya pabalik ni Gerald sa hotel habang alam niya kung saang palapag siya tinutuluyan, wala siyang kahit kaunting bakas kung ano ang numero ng kanyang silid. Dahil hindi rin niya ito maibalik sa kanyang silid, sa huli, nagpa siya si Gerald na i-book na lang siya sa kanya ng bagong silid. Matapos mailagay siya sa kama, hindi mapigilan ni Gerald na mapabuntong hininga. Tulad ng impyerno, naghirap lamang siya mula sa menor de edad na mga pasa para sa kanya na mahimatay, dapat ay medyo napinsala siya. Gayunpaman, dahil walang anumang mga mantsa ng dugo sa kanya, naramdaman niya na panloob ang mga pinsala. Upang kumpirmahin iyon, gayunpaman, kailangan muna niyang habaran siya. Kabanata 2055. Ang pangalawa ay sumagi sa kanyang isipan, mabilis na tumakbo si Gerald sa banyo upang aiwaysat ang kanyang mukha ng tubig. Habang hindi niya talaga nais na habaran siya, ito ay isang buhay o pagkamatay na sitwasyon. Ito ay tumagal magpakailanman para sa kanya upang makahanap ng isang miyembro ng tribo ng Sidom, at dahil mayroon siyang espesyal na palawit, si Gerald ay may pakiramdam na mayroon din siyang katayuan sa kanyang pamilya din. Sa pag-iisip na iyon, kung sa wakas ay namamatay siya, alam ni Gerald na ang pagkakataong makahanap siya ng isa pang miyembro ng tribo ng Sidom, kasama ang kanyang rango, ay tiyak na malapit sa zero. Tuldok-tuldok. Matapos pag-isipan ito, bumaantong hininga si Gerald habang sinusubukang kalmayan ang sarili. Hindi ito ang oras upang maiisip ang gayong mga hangarin sa lupa. Sa pamamagitan nito, lumabas siya ng banyo at maingat na sinimulang habaran siya, makalipas ang 2 oras makalipas ng ganap na gumaling ni Gerald ang kanyang panloob na mga pinsala sa kanyang Herculean Primordial Spirit. Sa tapos na iyon, mabilis niya itong tinabyunan ng kumot bago kumuha ng malamig na shower upang kumalma ang sarili. Buti na lang at parang gumana ito.
Ngayon na siya ay naging mas kalmado, umupo si Gerald sa sopa at nagsimulang manigarilyo pagkatapos ng sigarilyo habang hinihintay niya siyang magising. Tuldok-tuldok. Makalipas ang ilang oras nang biglang narinig ni Gerald ang mga shuffling na tunog na nagmumula sa kama. Paglingon niya, nakita niya na ang babaeng walang saplot ay nagising na sa wakas. Agad na tumingin sa malayo, malakas na ipinaliwanag ni Gerald, bago ka magsabi ng anumang bagay, nahimitay ka doon. Tuldok-tuldok. Basta alam mo, sanay ako sa gamot, at natatakot na malubhang nasugatan ka, gumawa ako ng pagkusa upang subukang pagalingin ka. Sa kabutihang palad, sa palagay ko nagawa kong pagalingin ang karamihan sa iyong mga sugat, kung hindi man, mangyaring ilagay muna ang iyong damit, namumula bilang tugon, si Fujiko, na alam na hindi siya nagsisinungaling dahil mas maganda ang pakiramdam niya ngayon, pagkatapos ay sumagot, salamat. Tuldok-tuldok tandang padamdam panipi. Sa totoo lang kahit walang sinabi si Gerald, hindi siya magagalit. Kung sa bagay, naisip niya ito ng 2 beses ngayong gabi, nakita niya ngayon si Gerald bilang tagapag-aliw nito, at totoo lang na wala siyang pakialam kung hiniling niya na makasama siya, anuman ang kaso, sa napagtanto na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi naiintindihan, si Gerald ay labis na natuwa na mabilis niyang winigiway ang kanyang kamay bago sabihin, malugod na maligaya ka. Panipi-panipi tuldok-tuldok-tuldok. Pinag-uusapan kung alin, hindi ko pa rin alam kung ano ang iyong pangalan. Gayon din, hindi ka Japanese, tama. Maaaring nagkamali ako, ngunit maaari ka bang mula sa Weston? Tanong ni Fujiko habang nakatingin sa likuran ni Gerald. Hindi namamalayan, nagsisimula na siyang bumuo ng damdamin para sa kanya. Aba, oo, taga-Weston ako, at maaari mo akong tawaging Gerald Crawford. Pumunta ako sa Japan upang ayusin ang ilang mga gawain, sagot ni Gerald sa isang casual na tono. Kita ko dumaan ako sa Futabo Fujiko at bahagi ako ng mga espesyal na puwersa ng Japan. Narito ako upang lumahok sa isang kompetisyon ng espesyal na puwersa. Sa kasamaang palad, sa wakas ay napunta ako sa sneak na inaatake ng mga kaaway ng aking pamilya. Kung hindi ka pa pumasok, tiyak na namatay ako roon, paliwanag ni Fujiko habang umiling. Niya ang kanyang pamilya ay hindi pa mahulaan na ang kanilang kaaway ay sasaktan doon at pagkatapos. Sa totoo lang, naisip niya ang paglabas ng kaaway dahil pareho na silang nandyan noon. Sa huli, gayon pa man, siya ay natalo. Sa kabutihang palad, naisip siya ni Gerald sa simula ng panahon. Gayon pa man nang maisip niya kung paano siya namatay sa likod doon, hindi mapigilan ni Fujiko na manginig sa takot. Tuldok-tuldok. Kung gayon muli ang mga bagay ay maaaring maging mas masama kung pinili ng kaaway na gamitin siya bilang isang hostage sa halip na bantayin siya pamilya, huwag mag-alala tungkol dito. Nagkataong dumaan lang ako kaya pinahiram kita ng isang kamay. Sigurado akong may ganoon din ang nagawa, sagot ni Gerald na namumula pa rin ang mukha pagkakita sa hubad nitong hubo. Habang patuloy na pinipigilan ni Gerald ang kanyang mga hangarin sa lupa, narinig niya ang buntong hininga ni Fujiko bago sinabi. Tuldok-tuldok, kahit nasabihin mo yan, kailangan pa rin kitang magpasalamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Nang marinig ang pamilyar na kaluskos ng mga damit at natipon na sa wakas ay isinuot niya ang kanyang mga damit, si Gerald ay napabuntong hininga bago sumagot, huwag mag-alala tungkol dito. Natutuwa lamang ako na lahat kayo ay gumaling ngayon. Kabanata 2056. Pinag-uusapan kung alin sinabi mo na ang taong umatake sa iyo ay isang kaaway ng iyong pamilya. Tanong ni Gerald, tumatanggi na lumingon sakaling hindi pa niya lubos na nabibihis ang sarili. Sa katunayan, ang kanyang pamilya ay palagi ang nagalit sa akin. Hindi ko nga alam kung paano niya na lamang nanatili ako rito, ngunit ginawa niya ito at agad niya akong tinangka na patayan, sagot ni Fujiko habang umiling. Malinaw na hindi inaasahan ng kanyang pamilya ang pag-atake dahil hindi nila siya binalaan ng maaga. Ano man ang kaso, sa napagtanto na nakaharap pa rin si Gerald, hindi niya maiwasang tumawa bago sabihin, nagbihis ako ngayon, kaya't lumingon ka, narinig iyon, bamaantong hininga si Gerald nang tuluyan na siyang humarap sa kanya, kaya nagpunta ka rito upang ayusin ang ilang mga gawain, sinabi mo, patawarin ang aking palagay, ngunit batay sa nakita ko kanina, tila mas malakas ka kaysa sa lalaking iyon na nagtangkang patayin ako. Sa pag-iisip na iyon, maaari kang kumatawan sa Weston para sa kompetisyon. Tanong ni Fujiko habang nakatitig kay Gerald ng mapangarapan ang mga mata. Kahit na kung paano sila nagkakilala ay medyo cliché kasama ang isang magiting na lalaki tulad ni Gerald na naging iligtas sa kanya, isang batang babae sa pagkabalisa, sa simula ng panahon, hindi mapigilan ni Fujiko na sambahin ang bawat segundo nito. Kinawayan ang kamay bilang tugon, ngumiti si Gerald bago sumagot, sa kasamaang palad, hindi iyon ang kaso. Ang aking kaibigan ay ang taong nakikilahok at sinamahan ko lang siya rito. Nakita ko, anuman sa palagay ko dapat kong banggitin na sa pamamagitan ng pagtulong sa akin sa kasamaang palad ay nasaktan mo ang pamilyang Hanyu.
Tuldok-tuldok. Isa silang samahan ng mga nangungunang mamamatay tao dito at natatakot ako na hindi kanila pinakakawala ng ganoon kadali, ungol ni Fujiko, ang pag-aalala niya ay malinaw na sumasalamin sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat kahit na alam niya na si Gerald ay malakas, walang lakas na makukuha sa isang buong pamilya ng mga bantog na mamamatay tao sa buong mundo na mayroong kasaysayan na umaabot sa daan-daang taon. Tuldok-tuldok. Impyerno kahit na ang militar ng Hapon ay hindi naglakas loob na guluhin sila. Nang marinig iyon, itinaas ni Gerald ang isang bahagyang kilay habang siya ay sumagot, "Oh. Ang hanyos, sasabihin mo sa katunayan." Tuldok-tuldok. Narinig mo na ba ang tungkol sa kanila dati? Tanong ni Fujiko. Well, medyo sikat sila kaya hindi dapat talaga maging sorpresa kung mayroon ako, nakangiting tugon ni Gerald habang nagsisimulang abutin ang isang sigarilyo. Gayunpaman sa oras na isinasaalang-alang niya ang pagkakaroon ni Fujiko, kaagad na tumigil si Gerald sa paninigarilyo. Ano man ang kaso, pagkatapos ng pag-iisip ng ilang sandali, sa huli ay sinabi ni Fujiko, kaya, dahil nasa lahat ka ng kaguluhan na ito dahil sa akin, bakit hindi ka tumira kasama ng aking pamilya sandali? Ipapaliwanag ko kung ano ang nangyari ngayon sa aking ama, at mula doon, magkakaroon kami ng tamang talakayan upang mag-arantya ang iyong kaligtasan. Bagaman ang Futabas ay maaaring hindi kasing lakas ng mga hanyos, medyo may impluensya pa rin kami sa Japan. Sa pag-iisip na iyon, mayroon akong isang pakiramdam na ang hanyos ay hindi pag-atake sa iyo lahat malugod walang hanggal sa sandaling mapagtanto nila na ikaw ay nasa ilalim ng aming proteksyon. I don't mind going with that, sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti. Sabihin sa katotohanan, hindi siya natakot sa hanyos. Pagkatapos ng lahat kahit na ang lahat ng mga piling tao ng pamilya na iyon ay sumunod sa kanya ng sabay-sabay, sigurado siya na hindi siya makaranas ng gasgas. Gayunpaman, ito ang kanyang pangunahing pagkakataon upang makilala si Fujiko ng mas mabuti. Mas mabuti pa kung ang kanyang pamilya ay tunay na bahagi ng tribo ng Sidom at nagawa niyang malapit sa kanila, tiyak na makakakuha siya ng mas malaking pagkakataon na magtanong tungkol sa mga lihim ng Yearning Island. Sa lahat ng naisip, walang paraan sa impyerno na tatanggihan niya ang ideyang iyon. Tapos ayos na. Sige at sabihin sa iyong kaibigan na babalik ka sa akin sa ngayon. Ang hanyos ay kadalasang kumilos ng mabilis at nag-aalala ako na magpapadala sila ng mga tao bago pa man tayo makaalis sa lugar na ito, sabi ni Fujiko habang nagbigay siya ng isang mabuting kahabaan na inilalantad ang kaunti ng kanyang mahusay na pinagkaloobang figure sa ilalim niya simpleng damit. Ang paningin lamang dito ay sapat na upang malayo ang tingin ni Gerald. Nang makita na hindi kumikibo si Gerald mula sa sopa, pagkatapos ay hinugot siya ni Fujiko sa balikat bago idinagdag, hello. Sinusunog namin ang ilaw ng araw dito. Ang hanyos ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa amin anumang oras, alam mo. Panipi. Kabanata 2057. Nakuha ko. Ipaalam ko muna sa aking kaibigan pagkatapos. Bigyan mo ako ng 10 minuto. Magtatagpo ulit ako sa iyo sa lobby ng hotel pagkatapos. Sagot ni Gerald nang tumayo siya at lumabas ng silid. Tuldok-tuldok. Hindi nagtagal bumalik siya sa kanyang silid at sinabi kay Master Ghost at Aiden ang lahat ng nangyari. Sa sandaling na i-update ang tungkol sa sitwasyon pagkatapos ay inilusot niya ang kanyang Amerikana bago magtungo sa lobby kung saan hinihintay siya ni Fujiko. Tuldok-tuldok. Matapos ang muling pag-ipon sumakay ang duo sa kanyang sasakyan at sa ilalim ng patnubay ni Fujiko, mabilis siyang nagsimulang magmaneho patungo sa kanyang bahay. Mabilis sa ilang minuto, ang isang maliit na pangkat na mga lalaking may itim na sondang ay makikita na nagmamadali patungo sa likurang bahagi ng hotel kung saan unang naisave ni Gerald si Fujiko. Tuldok-tuldok. Kung ang isang tao ay malapit at sapat na maasikaso, tiyak na makakaya nila amoy ang pamilyar na tang ng dugo na nabasa sa buong kanilang mga katawan. Sa pagtingin sa lahat ng basura sa konstruksyon na nakalatag sa paligid, sinenyasan ng pinuno ng pangkat na magtanong. Tuldok-tuldok. Ito ba ang lugar pangatlo? Ito ay. Nang malapit ko na sanang saktan si Fujiko, biglang sumulpat ang isang lalaki at humarang sa akin. Napakalakas niya na wala akong ibang pagpipilian kundi ang umatras. Sagot ng taong nauna nang umatake kay Fujiko. Nakita ko. Alamin kung saan siya kasalukuyang nanatili at kapag nalaman mo na, wakasan mo na siya. Iniutos ang pinuno sa kanyang mababang boses. Dahil ang hanyos ay bihirang magkaroon ng anumang mga isyu sa ibang mga partido kapag isinagawa nila ang kanilang mga misyon, ang biglaang paglahok ni Gerald ay tiyak na nakakagalit. Kung sa bagay, nagtagumpay ba sila sa kanilang misyon na ibinigay ng pinuno ng kanilang angkan ng pagkuha ng nasugatan na si Fujiko kanina, tiyak na magagamit nila siya upang bantay ng Futabas. Sa kasamaang palad, may isang taong nakialam sa huling sandali. Ngayon lahat ng kanilang mga plano ay nasa Syra. Tulad ng kung hindi pa ito sapat, ang kaaway ay may kamalayan na rin sa kanila.
Mula sa puntong ito, ang paghanap muli ng Fujiko ay tiyak na magiging mas mahirap. Tuldok-tuldok. Saan nagsasalita ng alin, may kamalayan ka ba sa mga layunin ng pakialaman ng tao? Gusto lang ba niyang iligtas siya o talagang sinusubukan niyang maghiganti sa iyo o sa aming pamilya? Tinanong ang pinuno matapos itong pag-isipan ito sandali, nagtataka kung si Gerald ay isang tao na dating nasaktan ng hanyos. Tuldok-tuldok. Hindi ko alam ang tungkol sa kanya kahit na alam kong hindi siya Japanese. Sa mahulaan ko, marahil ay taga-Weston siya, sagot ng umaatake kay Fujiko. Ang isang tao mula sa Weston sasabihin mo. Tuldok. Well, Weston o hindi, nakialam siya sa maling pamilya. Dahil dito, mamamatay siya sa aming mga kamay kung ito ang huli nating ginagawa. Idineklara ang pinuno ng pangkat habang tinutukoy niya ang kanyang mga kamao, bumalik kina Gerald at Fujiko, mga 3 oras na ang lumipas nang sa wakas ay makarating sila sa lungsod na tinitirhan ng kanyang pamilya. Kahit na hindi direktang nagtanong si Gerald tungkol sa kanyang pamilya, masasabi niya na medyo palihim siya tungkol sa kanila. Pagkatapos ng lahat, tuwing ang usapan ay humantong sa kanyang pamilya, ibibigay lamang niya ang pinakapangunahing kaalaman. Dahil napakatipid niya tungkol sa pagbabahagi ng higit pa tungkol sa kanyang pamilya, nagpasya si Gerald na ihinto ang pagtatanong sa kanya tungkol sa kanila pagkatapos ng ilang oras. Pagkatapos ng lahat, ang huling bagay na kailangan niya ay ang lumalaking hindi kinakailangang pagbabantay sa kanya. Tuldok-tuldok. Hindi alintana, halos kalahating oras na ang lumipas nang humila ang kotse ni Gerald sa harap ng isang manor. Bago pa man sila makaalis sa sasakyan, isang nakaunipormeng binata ang lumakad na sa kanila. Pagkakita sa kanya, pagkatapos ay lumabas muna si Fujiko sa sasakyan. Tinuro si Gerald, saka sinabi, kuminahon ka, kaibigan ko siya. Ibinalik ko siya rito upang talakayin ang ilang mahahalagang gawain sa tatay. Panipi. Kabanata 2058. Malinaw na lumilitaw na nasa isang problema, ang kabataan pagkatapos ay lumakad palapit sa kanya bago bumulong, ikaw, sa lahat ng mga tao, ay dapat na alam na palaging kinokontra ng master ang ideya ng mga hindi kilalang dumarating, miss. Tuldok-tuldok panipi. Kahit na bumulong ang lalaki, naririnig ni Gerald ang bawat salitang sinabi niya. Sa pag-iisip na iyon, mabilis niyang nakita na nakangiti siya. Pagkatapos ng lahat, batay sa sinabi ng taong iyon, ang posibilidad na ang Futabas na maging bahagi ng tribo ng Sidam ay lumago ng mabilis. Ano man ang kaso, si Fujiko pagkatapos ay sumimangot ng bahagya sa pagsagot niya, basta alam mo, inatake ako ng isa sa mga hanyos kanina. Kung ang taong ito ay hindi tumulong upang iligtas ako ng mas maaga, patay na ako ngayon. Nang marinig iyon, agad na nanlaki ang mga mata ng binata. Gayunpaman, mabilis siyang kumawala dito bago lumingon upang tignan si Gerald at magalang na sinasabing, Tusi. Mangyaring pumasok, Ginoo. Paglabas ng kotse, sinenyasan si Gerald na sabihin, mukhang medyo mataas ang ranggo mo sa iyong pamilya. Nakangiting bahagyang awkwardly, pagkatapos ay sumagot si Fujiko, sa gayon, ang aking ama ang Panginoon ng pamilya, kita mo, sa totoo lang, ito ay eksakto dahil doon siya ay patuloy na napunta sa mga mapanganib na sitwasyon, kahit na sa pinaka-normal na araw. Tuldok-tuldok. Bago pa sumagot si Gerald, ang binata mula dati, na napansin na hawak-hawak ni Gerald ang isang bag, ay iniunat ang kanyang kamay bago sinabing, mangyaring payagan akong dalhin ang iyong mga gamit. Kinakaway ang kamay bilang tugon, sumagot si Gerald, mabuti na. Kasunod nito, sinundan ni Gerald si Fujiko papunta sa manor. Dahil nakipag-ugnay na siya ng maaga sa kanyang ama, agad na binigyan ang dalawa ng akses sa silid ng pagtanggap sa dulo ng manor, makalipas ang ilang sandali, isang malungkot na nasa katanghali ang lalaki ang lumapit sa kanila. Ang pangalawa ay nakita niya si Fujiko, kaagad niya itong hinawakan sa mga braso, ganap na hindi pinapansin si Gerald, at sinimulang i-scan siya mula ulo hanggang paa habang binubulalas, Fujiko. Narinig ko mula sa bantay sa pintuan na nakaharap ka sa peligro kanina. Ano ang nangyari sa mundo? Sabihin mo sa akin, mabilis. Naiintindihan na ang kanyang ama ay nag-aalala lamang para sa kanyang kaligtasan, simpleng nakangiti si Fujiko habang sumagot, mabuti ako, tatay. Tuldok-tuldok, hindi ako nasaktan. Iyon ay isang kaluwagan upang marinig. Labis akong nag-aalala sa pangalawang narinig kong inatake ka ng mga hanyos. Gayunpaman, paano nila nalaman kung nasaan ka? Ano man, hindi ka ba nakikilahok sa isang kompetisyon ng espesyal na puwersa? Bakit ito itinago sa akin ng militar? Tanong ng lalaking nasa katanghali ang lalaki habang nagbubuntong hininga siya sa ginhawa. Hindi ako sigurado kung paano nila ako natagpuan, ngunit upang maging malinaw, hindi ko iniulat sa militar ang pangyayaring ito. Tawagin itong isang kutob, ngunit mayroon akong isang pakiramdam na mayroong isang hanyo na nagtatago sa loob ng militar. Iyon ay tiyak na magpapaliwanag kung paano ako natagpuan ng mga hanyos, sagot ni Fujiko na may isang bahagyang nakasimangot.
Nakikita ko. Ano man ang kaso, manatili ka lang sa bahay sa ngayon at iwan ang natitira sa akin. Magpapadala ako ng ilan sa aming mga kalalakihan upang siyasatin pa ito. Maaaring hindi mo magustuhan ang sasabihin ko, ngunit nakikipag-ugnay din ako sa militar upang kanselahin ang iyong pagpasok sa kompetisyon. Ipinahayag ang nasa katanghaliang lalaki, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pag-aalala. Panipi tuldok. O sige, ano man, ito ay si Gerald Crawford mula sa Weston, ama, at siya ang nagligtas sa akin. Sabi ni Fujiko habang nakakapit sa braso ng kanyang ama at hinaila palapit kay Gerald. Gerald Crawford, ano ang isang pamilyar na pangalan? Maaaring ito ay ikaw ang may pananagutan sa lahat ng kaguluhan na iyon sa yonem ng ilang sandali. Tanong ng lalaking nasa edad habang nakatingin ng mabuti kay Gerald. Siya, para sa isa, ay tiyak na sapat na nakaka-impluwensya upang malaman ang tungkol sa mga bagay tulad nito. Bukod dahil sa kung gaano naging epekto ang mga aksyon ni Gerald, tiyak na magiging mahirap kalimutan ang kanyang pangalan pagkatapos marinig ito. Napagtanto na nakilala ng lalaki kung sino siya, walang nakitang dahilan si Gerald upang magsinungaling at simpleng sumagot, bueno, oo, ako iyon. Kabanata 2059. Hindi nakakagulat na pamilyar ang pangalan mo. Kaya't ikaw talaga ang taong nag-iisa na naglabas ng 3 pangunahing mga pamilya sa Yonem. Kung tama ang naalala ko, naging sanhi din ng kaguluhan ng militar ng Yonem. Mulalas ng ama ni Fujiko. Nang marinig iyon, agad na nakita ni Fujiko si Gerald sa isang bagong ilaw. Sa totoo lang, natagpuan niya ang kanyang pangalan na kakaiba rin pamilyar noong una niyang malaman ito. Upang isipin na ito ang mismong si Gerald na nagpahamak sa Yonem. Napagtanto na nagdala siya ng isang bagay na mahirap, ang ama ni Fujiko pagkatapos ay malinis ang kanyang lalamunan bago kumaway ang kanyang kamay bilang idinagdag niya. Tuldok. Ano man, hindi na kailangang ipaliwanag kung bakit mo ito nagawa. Wala akong interes sa mga gawain ng Yonem at sigurado akong mayroon ka rin ng iyong mga dahilan para gawin iyon. Isinasantabi ang lahat ng iyon, ang mahalagang bagay ay nailigtas mo ang aking pinakamamahal na anak na babae. Tuldok. Kung hindi ka pa pumapasok, tiyak na. Tiyak, ano man ang kaso, simula ngayon, ikaw ay isang nakikinabang sa aking pamilya. Kung sakaling kailangan mo ng kahit ano, sabihin mo lang at susubukan ng futabas ang aming makakaya upang matulungan ka. Pinahahalagahan ko ito, nakangiting tugon ni Gerald, nasiyahan na napasok niya ang magagandang libro ng ama ni Fujiko. Ang nag-iisa lamang ay sapat na sa ngayon, at mas alam ni Gerald kaysa magtanong tungkol sa tribo ng Sidom na diretso sa paniki. Sa katunayan, pinag-uusapan kung saan payagan akong magpakilala. Tulad ng alam mo na, ako ang ama ni Futaba at din ang Panginoon ng pamilyang ito. You can call me Futaba Takuya, sabi ni Takuya habang tinatapik ang noo bago inabot ang braso para makipagkamayan. Kinalulugod kong makilala ka. Ang pangalan na Gerald Crawford at taga-Weston ako, sagot ni Gerald habang nakipagkamay sa Takuya. Matapos maghiwalay ang kanilang mga kamay, nag-iisip sandali si Takuya bago sabihin, Tuldok. Mula sa nakaraang karanasan, mayroon akong pakiramdam na dapat ay sinisiyasat ka ng hanyos. Sa pag-iisip na iyon, manatili ka sa amin pansamantala habang pinapunta ko ang aking mga kalalakihan upang makitungo sa kanila para sa iyo. Gayon din kung kailangan mo ng anumang bagay, sabihin lamang ang salita. Mabuti na lang kakayanin ko ang sarili ko. Kahit na interesado akong malaman kung bakit ang isang pamatay tao na pamilya tulad ng mga hanyos, na tumatanggap din ng mga order ng trabaho mula sa labas ng Japan sa buong taon, ay sasali sa iyong pamilya, sagot ni Gerald habang nagsindi siya ng sigarilyo. Ito ay isang mahabang kwento upang masabi lang. Kasaysayan, ang aking pamilya ay palaging may galit sa hanyos at ang pagdedetalye ng kwento ay magtatagal. Hindi alintana, maghahanda muna ako ng isang yaya sa iyo, sabi ni Takuya habang umiling-iling siya. Bueno, nagugutom ako ng kaunti, ungol ni Gerald habang marahang tinapik ang tiyan. Makalipas ang ilang sandali nang bumalik si Yaya sa pangunahing silid kainan, kung saan kanina pa dinala ang trio, na may maraming pinggan, habang hinihintay ang pagdating ng kanilang pagkain, tiniyak ni Takuya na mag-uutos sa kanyang mga tauhan na siyasatin kung paano nalantad ang balita tungkol sa pakikilahok ni Fujiko sa kompetisyon ng militar. Inatasan din niya sila na bantayan ang paligid ng hotel na tinutuluyan ng Master Ghost at Aiden. Bagaman ang hanyos ay mas malakas sa teknolohiya kaysa sa futabas, sa ilalim ng patnubay ni Takuya, ang futabas ay naging mas mahirap para makitungo ang pamilyang mamamatay tao. Ang pagbabantay ni Takuya para sa isa, ay nagmula sa katotohanang malalim niyang pinupuri ang kanyang anak na babae, at gagawa ng anumang bagay upang mapanatiling ligtas siya. Sa pag-iisip na iyon, ngayong halos mapatay na siya, masidhing nais niyang magmadali sa hanyos upang humiling ng paliwanag tungkol sa lahat ng ito.
Pinipigilan ang pagnanasang gawin ito pagkatapos ay inabot ni Takuya ang ilang mga chopstick kay Gerald habang tinanong niya, speaking of which, ano ang iyong dahilan para sa pagpunta sa Japan, G. Crawford. Sa gayon ang aking kaibigan ay isang sundalo ng espesyal na puwersa, kita mo, at pinagsasama ko siya para sa kompetisyon. Nandito rin ako upang makatipan ng ilang impormasyon, sagot ni Gerald habang nagsisimulang kumain. Oh, anong impormasyon ang nais mong makuha? Habang ang aking pamilya ay hindi gaanong kalaki, mayroon pa kaming maraming mga koneksyon sa Japan. Sa nasabing iyon, ibahagi kung ano ang kailangan mong malaman. Baka makatulong lang ako, sabi ni Takuya habang nakatingin sa kabataan. Huwag mag-alala tungkol dito, hahanapin ko mismo ang impormasyon, nakangiting sagot ni Gerald. Alam na kung binanggit niya ngayon ang tribo ng Sidom, ang duo ay agad na magiging mapagbantay, at ang huling bagay na kailangan niya ay para maging kaaway niya sila ngayon. Sa gayon sigurado akong mayroon ka ng iyong mga kadahilanan para doon kaya't hindi ko nagugugol pa. Parin tandaan na ikaw ay nakikinabang sa aking pamilya, mister. Kung mayroong kahit anong kailangan mong tulong sabihin mo na lang. Susubukan naming makatulong sa abot ng makakaya namin. Panipi, Kabanata 2060. Dahil hindi pinindot ito ni Takuya, nagtapos ang pagkain ng wala ng ibang dapat tandaan. Kasunod nito, inayos ni Takuya na manatili si Gerald sa isa sa pinakamataas na panauhin ng manor. Sa pagsasaayos na ginawa, nagpaalam si Gerald kay Fujiko bago sumunod sa isang mayordoma sa kanyang panauhin. Pagdating, hindi mapigilan ni Gerald na sumipol. Bagaman ito ay isang ordinaryong bahay lamang, ito ay pinalamutian ng marangya. Tuldok-tuldok. Anuman, isang mabilis na pagtingin sa paligid ang nagsiwalat na mayroong 2 bulwagan at 3 silid sa buong bahay, kasama ang lahat ng pangunahing mga pasilidad sa pamumuhay. Matapos isara ang pinto ng kanyang silid sa likuran niya, inilapag ni Gerald ang kanyang bag at tinawag si Aiden. Tuldok-tuldok. Kapag nakakonekta ang tawag, tinanong muna ni Gerald paano ito babalik sa hotel. Napagtanto na si Gerald ang tumatawag pagkatapos ay mabilis na lumakad si Aiden sa bintana bago tumingin sa ibaba at nagbulong-bulungan. Sa totoo lang, maraming tao ang nagpapatrolya sa labas ng aming hotel, nararamdaman kong hinahanap kanila. Narinig iyon, simpleng tumango si Gerald. Ito ay tulad ng inaasahan niya. Pinapanood ang mga lalaking iyon na nagpatuloy sa paglalakad sa harap ng hotel, kasama ang ilan sa kanila kahit paminsan-minsan ay papasok at papalabas nito. Idinagdag pa ni Aiden, sa totoo lang, dapat ba akong bumaba at tanggalin sila? Tuldok-tuldok tandang pananong panipi. Negatibo. Kung hindi sila maghanap ng problema sa iyo, ipagpatuloy mo lang ang pagpapanggap na wala kang alam, sagot ni Gerald bago kaagad tumambay. Napagtanto na nag-hang up na si Gerald na pabuntong hininga lang si Aiden. Nang makita iyon, ang Master Ghost na naging pamilyar sa wika ng katawan ni Aiden sa ngayon ay maaaring makatulong ngunit magtanong, sinabi niya sa iyo na huwag lumipat, tama. Sa totoo lang, sinabi niya na babalik lamang tayo kung maghanap sila ng gulo sa atin. Ungol ni Aiden na may isa pang buntong hininga. Tama siya, alam mo. Pagkatapos ng lahat, nasa Japan kami at hindi tulad ng alam natin kung gaano kalakas o maimpluwensyang iba pang partido. Alinmang paraan, ang pagkakasala sa kanila ay malamang na magbabala lamang ng problema para sa atin. Gayon din, ipinapayo ko sa iyo na pigilan ang iyong pantal na pagkatao. Kung hindi mo, isa sa mga araw na ito, magkakagulo ka sa aming dalawa. Paano mo ipapaliwanag iyon kay Gerald noon? Sagot ni Master Ghost habang nagpatuloy sa pagkalikot sa kanyang compass. Dahil ang mapa ng dagat ay kasama ni Gerald, ang nagawa lamang ng Master Ghost ay ang magpatuloy sa pagkalkula at pag-check sa pagpapakita ng panghuhula upang mawari kung mabubulusok si Gerald sa anumang panganib. Ibig kong sabihin, sinusubukan ko, hindi ba? Bakit sa palagay mo tinawagan ko muna si Gerald bago gumawa ng paglipat? Ungol ni Aiden habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo. Hindi siya isang hanggal na walang pag-iisip na alam lamang kung paano kumilos ng walang habas. Gayunpaman, dapat niyang aminin na minsan ay nagkakaproblema siya sa pagkontrol sa kanyang maalab na kalikasan. Kahit na, ginawa na niya itong isang punto na palaging hilingin muna ang opinyon ni Gerald bago gumawa ng isang paglipat. Tuldok-tuldok. Point kinuha. Alinmang paraan, maaga tayong matulog. Ngayon na nakipag-ugnay si Gerald sa tribo ng Sidom, hindi namin alam kung kailan niya kakailanganin ang aming tulong, sabi ni Master Ghost habang sumisipsip siya ng tubig bago bumalik sa kanyang silid na may hawak na compass. Tuldok-tuldok. Gayunpaman, bago pumasok si Master Ghost, hinawakan ni Gerald ang lalaki sa braso bago tanungin. Sigurado ka ba talaga na sila ay miyembro ng tribo ng Sidom? Wala pang nakalagay sa bato, ngunit posible na posible, sagot ni Master Ghost, alam na maaaring mali sila.
Pagkatapos ng lahat mayroon lamang silang ilang mga pahiwatig upang sumama at ang mga miyembro ng tribo ng Sidom ay gumawa ng isang partikular na mahusay na trabaho sa pagpapanatiling itinago. Panipi tuldok, tuldok-tuldok. O sige, pagkatapos sagot ni Aiden na napabuntong hininga bago kumunot at pinakawalan ang kamay. Ang pangalawang nagising siya ng maaga kinaumagahan pinaalalahanan ni Gerald ang kanyang sarili na ang kanyang layunin ay upang makahanap ng ebidensya upang patunayan na ang Futabas ay mga miyembro ng tribo ng Sidom. Sa pag-iisip na iyon, inayos niya ang sarili upang simulan ang araw. Nagulat siya sa pangalawang paglabas niya ng kanyang silid, nakita ni Gerald si Takuya na nakatayo sa di kalayuan. Pagkakita kay Gerald, Takuya pagkatapos ay sumisikat habang naglalakad habang sinasabi, maaga ka ng gising, G. Crawford. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.